Et Yuzai, bakit mo ako hinalikan, ate? Ikaw, ano ba yung sinasabi mong kalokohan? Wala akong balak halikan ka, no? Ang lapit-lapit mo kanina sa mukha ko. Hindi ba't halik na yon? Hindi yan, takot lang akong mamatay ka, kaya tinulungan kitang mag-artificial na paghinga. Tsaka, kahit halikan. Hindi naman kita hahalikan, ikaw pa na sobrang tanga. Eh, ang ganda-ganda mo talaga. Ikaw talaga, batang tanga. Alam mo ba kung ano ang maganda? Alam ko kaya, hindi na nga ako tanga eh. Hindi ka tanga. 3 taon ka ng tanga, no? May ahas. May ahas sa tubig. Ahas? Nasaan ang ahas? Kinagat ako ng ahas. Kagat ng silver ring snake, kailangan agad alisin ang lason. Samahan ng kalahating lotus, 7-leaf flower at iba pang halamang gamot para malunasan. Ito ay kagat ng silver ring snake. Kailangan talagang agad alisin ang lason. Ay, Zhang Dachun. Huwag kang magpakatanga. Ang silver ring snake, sobrang nakakalasong ahas yan. Paano kung malason ka rin? Wala na akong pakialam. Kapag hindi natin agad tinanggal, siguradong mamamatay ka. Kahit mamatay ako, ililigtas pa rin kita. Hindi pwede. Bawal yun sa lalaki at babae. Kapag kumalat to, paano na ang reputasyon ko? Seryoso. Ganito na ang sitwasyon. Mas mahalaga ang buhay. Pumupula na ang kagat ng ahas mo. Mamaya kukuha ako ng halamang gamot. Ipapahid ko sa'yo. Siguradong gagaling ka. Ikaw talaga, batang tanga. Marunong ka pa palang manggamot. Yung natutunan ko mula sa Diyos ng mga gamot, hindi basta-basta pwedeng malaman ng iba. Mas mainam pa sigurong magpanggap akong tanga. Ahaha, itinuro ng lolo ko. Yung lolo mo, sikat na, manggagamot sa buong paligid. Kaya pala marunong kang magtanggal ng lason. Ano na? Anong nangyari, Dashachun? Ako, nakagat din ako ng ahas. Nakagat ka rin ng ahas. Kanina, tinanggal mo ang lason ko. Ngayon, ako naman ang tutulong magtanggal ng lason sa'yo. Ay, hindi pwede. Yung kinagat sa akin, medyo. Ay naku, hindi pwede yon. Hindi pwede. Hay nako, Dachon, huwag ka nang magmatigas. Kung buhay na nga ang usapan, bakit kailangan pang piliin kung saan? Gusto mo ba talagang panoorin kitang mamatay dahil sa lason? Naku, hindi talaga pwede. Kung kakalat to, paano pa ako makakapag-asawa? Ay, Dachun, ngayon pa ba, iniisip mo pa yan? Kapag hindi mo ipinakita, mamatay ka na. Sige na nga. Pasensya na, ate. Dashachun. Kapag isinalaysay mo sa iba yung ginawa, kung pagtanggal ng lason sa'yo, ako naman ang ikukwento ang pangarap mo, na tinatawag mo ang pangalan ko. Sa panaginip mo. Ikaw, paano mo nalaman tungkol sa panaginip ko? Noong dumadaan ako sa harap ng bahay nyo, parang half asleep ako. Narinig kitang tinatawag ang pangalan ko. Sinabi mo, na sa panaginip mo, may ginawa ka raw sa akin. Sa panaginip, mabait ka sa akin, ate. Pinakain mo pa ako ng maliit na pakwan. Pero, wala namang tanim na pakwan at ubas sa bahay namin. Paano kita pa kakainin? Hindi tanim yon. Hindi tanim. Ano? Aba, batang tanga ka talaga. Niloloko mo ako ha. Ang bango mo. Bango, hindi ba ako mabango ngayon? Bango, bango, bango. Kakapaligo mo lang kasi, ate. Mas mabango ka pa sa panaginip ko. Oh heto. Mas okay na yan. Sige, ikwento mo nga, sa panaginip mo, paano mo kinain ang maliit na pakwan at ubas na bigay ng ate? Binuka ko lang ang bibig ko, isang kagat. Lumabas yung katas ng pakwan. Sabi ni mama, bawal mag-aksaya ng pagkain, kaya dinilaan ko. Dinilaan hanggang naubos ko lahat. O siya, mamayang gabi, punta ka sa bahay ni ate. Ipapatikim ko sa'yo, yung totoong maliit na pakwan at ubas. Bakit hindi dito? Kasi ang maliit na pakwan at ubas ni ate, ikaw lang ang pwedeng kumain. Iba, bawal ko ngang ipakita. Hay nako, Dashachun, ginawa mo akong ganito. Hindi ako papayag na hindi kita paluin. Aray! Liar kuya, hindi ko akalain na mahina ka pala. Isang tulak lang, natumba ka na. Isang tulak lang, naputokan ng ulo ko, tinahi ng 8 tahi. Kapag hindi ko napilayan ang paa mo, hindi na ako ay. Kaya mo pala, Li Erhan. Adik ka na ata sa pang-aapi ng mga mabait. Chen Yuji, wala kang kinalaman dito. Huwag ka nang makisawsaw.
Paanong walang kinalaman? Magkapit-bahay kami ni Dashachun. Tsaka dati pa, ninakaw mo yung manok sa bahay namin. Hindi pa kita napapanagot. Hoy, babae, huwag kang mapanirang puri dito. Siguradong lalumpuhin ko siya ngayon. Sige nga, gusto mong makipag-agawan kay Dashachun. Kung ganun, lumaban ka. Ah, talagang ilalaban mo. Tanga ka ba? Kahit patayin mo siya, okay lang. Tama. Tanga nga ako. Kapag natuluyan ka, wala na akong pake. Papaluan kita hanggang mamatay ka. Huwag mong saktan. Lee Erhan, gago ka talaga. Ang hina mo naman. Hindi mo nga matalo ang isang siraulo. Dashachun. Ako. Nagkamali ako. Ano nang tawag mo sa akin? Dadasha. Kuya Dasha. Sir Siraulo. Ako. Alam ko na mali ako. Patawarin mo na ako. Ayoko na, hindi na mauulit. CJ, lumayas ka na. Pag nakita pa kita ulit, babatukan kita ulit. Sorry. Sorry talaga. Di ko in-expect. Ikaw na bobo. Malakas ka rin pala. Naman, hindi na ako yung dating siraulong Dasha-chan noon. Oh, so, gusto mo ba? Makipagsabayan ngayong gabi kay ate. Kaya mo ba? Ngayong gabi. Halika, makipagsabayan ka sa ate. 8. Babae ka. Ikaw pa, matatalo mo ba ako? Dapat alam mo. Walang masamang bukid. May namamatay lang sa pagod ang baka. 8. Huwag mo naman akong husgahan. Kapag sineryoso ko, sigurado akong mapapalakas kita ng todo. Buong gabi, di ka makakatulog. Oh, so. Ngayong gabi. Susubukan ko talaga. Titignan natin kung sino ang hindi makatulog. Mamayang alas 12. Sa bahay ko. Hintayin kita, ah. Yeah, hindi ako naniniwala dyan. Ngayong gabi, kailangan talagang makipagtagisan kay Ate Yuzai. Ah, napala. Kailangan ko ring kumayod para makabili ng lupa. Dachun, nasa bahay ka ba? Ate Kyo yun, nandito ako sa bahay. Ate Kyo yun, halika, pasok na, bilisan mo. Ay. Dachun, niligtas mo ako. Isang balo na lang ako. Wala akong asawa. Si Lee Erhan, halos bawat linggo inaapi ako. Kung hindi dahil sa'yo. Nako, napahamak na sana ako. Ate Kyo yun, nagkataon lang talaga. 3 taon na akong nakatira sa Taoyuan Village. Nabalo na agad. Tapos may sakit pa ang puso ko. Lahat ng lalaki, gusto lang akong gamitin. Wala namang may balak na pakasalan ako. Nag-iisa ako. Hindi ko alam kung kailan. Mamamatay na lang ako sa loob ng bahay na walang nakakaalam. Ate Kyo yun, magkapit-bahay tayo. Tutulungan talaga kita. Tutulong. Totoo bang willing kang tumulong? Oh, syempre naman. Ako. Kahit si Raulo si Zhang Dachan, pag sinabi ko, pangako na yan, di ako marunong magsinungaling. Ate Kyo yun, simula ngayon, problema mo. Problema ko na rin, kapag wala ka ng bigas, papakainin kita. Kapag may sakit ka, tutulungan kitang gumaling. Bigas man o gamot, di ko iniintindi. Ang gusto ko lang, isang anak. Natatawagin akong nanay. Ah, Dachun. Tulungan mo na. Lang si ate. Bigyan mo ako ng anak. Bigyan mo ako ng anak. Ate Kyo yun, paano mo naman nasigurado na kaya kong gamutin ang sakit mo? Kapag gumaling ka na, pwede ka nang magkaanak. Gamutin ang sakit. Alam mo ba namang maggamot? Since pumayag ka namang bigyan ako ng anak. Medyo gabi na rin. Tara na. Simulan na natin agad. Ako. Hindi pa ako handa. Kailangan ko munang kunin ang mga karayom. Tutusukin kita ng ilang beses para maayos ang daloy. Gamutin ng 3 araw para mabuntis ka. Okay. 3 araw lang. Ang bilis naman. Feeling ko, mas maganda yata 1 buwan para mas maging maayos ang daloy. Hindi na kailangan. Ang galing ko naman, di na abutin ng 1 buwan. 3 araw, sigurado yan. Oo nga. Ang galing mo nga. Malay mo. Konting effort lang. Talagang pwede na. Dachun. Ikaw na ang pag-asa ni ate sa hinaharap. Ay,
Oh, Ate Kiao yun, anong ginagawa mo? Ganyan, di ko magamit ang karayom para gamutin ka. Ganyan. Pwede pa rin naman tusukin ni Dachshund si ate. Ay, hindi. Ganyan kasi, di ko talaga. Magamot ang sakit mo. Kasi, hindi ko makita ang tama ng pinaglalagyan ng karayom. Hindi mo na kailangan tingnan. Alam na alam ni ate yan. Siguradong. Isang tusok lang. Gagaling agad bigla. Marunong ka pala sa mga tusok-tusok at mga pwesto ng karayom. Bakit? Hindi mo na lang gamutin ang sarili mo? Hindi mo na kailangan malaman. Babae kasi. Talagang likas na alam na natin yan. Ikaw na lang ang gumalaw. Huwag kang makulit ha. Parang may hindi tama sa sitwasyon na to. Yung tinutukoy nating tusok-tusok, pareho ba ng ibig sabihin natin? Sige na. Tama na ang salita. Akin na ito. Ako na bahala. Ay ate, mali ang intindi mo. Yung sinasabi naming pag-inject ng karayom, hindi yon pareho. Hindi talaga pareho. Ibig bang sabihin magkaibang bagay yun? Ang ibig kong sabihin, ginagamit ko ang gintong karayom para gamutin ang sakit sa puso mo. Pag gumaling ka na, hindi mo na kailangang mag-alala. Pagdating ng panahon, makahanap ka na ng asawa at makapagpakasal, tapos magkaanak pa kayo. Ikaw talaga. Nagsisinungaling ka. Pinapatawa mo lang ba si ate? Yung sakit sa puso ni ate. Sabi ng mga doktor, kailangan daw operahan para gumaling. Hay, ano ba naman alam ng mga doktor na yan? Kapag masakit ang ulo, gamot para sa ulo. Kapag masakit ang paa, gamot para sa paa. Kung saan may mali, tutumbukin lang ng operasyon. Wala sila sa lalim at lawak ng aming Chinese medicine. Maniwala ka sa akin. Meron akong 13 klase ng Tai Shenzhen needles. Kayang-kayang gamutin ang sakit mo sa loob lang ng ilang minuto. Tai Shenzhen needles. Dachshund. Ang yabang naman ng sinasabi mo, mas malaki pa sa langit. Si ate hindi na makapaghintay pa. Ikaw pa itong gusto mong gamutin si ate gamit yang karayom mo. Ate, ikaw talaga. May tao. Dali, dumaan ka na muna. Huwag mo na siyang alalahanin. Sino ba naman hanap sa'yo? Bata kang siraulo ka. Tayo, kunwari walang tao sa bahay. Kuya Dachshund, nandyan ka ba sa bahay? Si Yong Sito, kapatid na babae. Siya pala yung dumating para hanapin ako. Bakit siya pumunta dito para hanapin ka? Huwag mo na siyang pansinin. Dalian mo na at turok mo ng matindi si ate. Mamaya na lang natin pag-usapan. Kuya Dachshund, alam kong nandyan ka sa loob. Kapag hindi mo pa binuksan, sisipain ko na yung pinto. Kapag hindi mo pa rin binuksan, sisipain ko na yung pinto. Ay. Itong batang makulit na to. Bakit ba sa dami ng oras? Ngayon pa siya dumating. Hindi pwede. Kailangan ko munang magtago. Baka kasi itong chismosang to. Siguradong isusumbong. Nya pa tayo kay ate. Dachshund, huwag mong hayaang mahuli ako. Yung si kapatid na babae. Bakit ngayon ka pa lumapit? Papatulog na sana ako Kuya Dachshund, ano bang ginagawa mo dyan sa kwarto mo? Nasa labas ako. Sigaw ako ng sigaw ng sobra, lampas 10 beses na. Parang wala lang ako sa'yo, ha? Kuya Dachshund, bakit ang bango ng kwarto mo? Kakapaligo ko lang kasi gabi. Kaya mabango ako. Nat. Hindi naman totoo yan. Kahit maligo ka, amoy pawis ka pa rin. Kayo talagang mga lalaki. Hindi naman kayo ganyan kabango. Oh, alam ko na. Tinatago mo yata dito ang babae mula sa baryo natin. Ayos, Kuya Dachshund. Hindi ko alam matalino ka pala. Alam mo na ngayon ang magtago ng babae. Wala naman akong tinatago. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dyan. Ayaw mong umamin ha. CJ, ako mismo maghahanap. Tingnan ko nga kung sino ang babaeng may lakas ng loob na pumasok sa kama mo. Yung si kapatid na babae.
Bakit ka pumunta dito ng 10 oras ng gabi? Siguradong, may mahalaga kang pakay, di ba? Dali, sabihin mo sa akin. Kuya Dachshund, si tatay. Si tatay gusto na akong ipakasal. Ano? Gusto ka nang ipaasawa ng tatay mo? Tinatanggap niya yung dowry na galing sa butcher ng kabilang baryo na si Zeng. 18,800 halaga. Kaya kailangan daw, pakakasal ako kay Butcher Zeng. Yung 40 taong matanda na yun. Bakit ganon si tatay? Kuya Dachshund, simula bata pa tayo magkasama na tayo. Matagal ko nang iniisip na ikaw dapat ang mapangasawa ko. Habang buhay, sila hindi kailanman magpapakasal sa iba. Kung hindi ka lang sana si Raulo, maaga ka sanang dumating sa bahay namin. Humingi ka sana ng kamay ko kay tatay. Ang saya sana nun. Yung si kapatid na babae, matagal na akong hindi tulad. Nung dati na bobo ako, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang ipakasal ka. Dun kay Zeng ang matadero. Pero tatay ko nakatanggap na ng dote. Sabi niya sa katapusan ng buwan na ang kasal. Dachshund, kuya, anong gagawin natin ngayon? Alam ko na. Di ba gusto lang ng tatay mo, yung dot na 18,800? Ganito na lang. Bibigyan ko siya ng 28,800. Sabihin mo sa kanya, ikaw na lang ang ipakasal niya sa akin. Dachshund, kuya, saan ka kukuha ng ganun kalaking pera? Kahit ibenta mo lahat ng gamit nyo, di pa rin yun sasapat. Marunong akong magpagaling ng may sakit. Makakahanap ako ng maraming pera. Hindi lang kita ililigtas. Bibilhin ko pa ang lupa ng pamilya namin pabalik. Dachshund, kuya, tigilan mo na yung kalokohan mo. Uy, yung si kapatid. Anong ginagawa mo rito? Dachshund, kuya, ang pinakamahalaga kong bagay, hindi ko hahayaan si tatay na ibenta. Ngayong araw, ibibigay ko ito sa'yo. Ay, teka. Hindi pwede. Simula nung bata tayo, naglalaro tayo ng bahay-bahayan. Lagi akong asawa mo. Kung hindi lang dahil, naging parang 3 taon na ang nakalipas. Matagal na sana akong kinasal sa'yo. Simula pa dati, yun na talaga ako. Dachshund, kuya. Kaya o yun, at ko. Bakit ka nandito sa aparador ng damit mo? Eto, kasi. Ay nako, Yangtze, kapatid. Huwag mong isipin ng iba. Ako, tutal, hinahanap ko lang si Dachshund na tanga. Nanghihiram lang sana ako ng karayom at sinulid. Hindi ko nga alam kung nasaan siya. Kaya hinanap ko ng hinanap. Napadpad lang ako sa aparador ninyo. Ah, ganun ba? Oo naman, ganun talaga. Nako, may ibang gagawin pa pala ako. Ayoko na lang mang-abala sa inyong mag-asawa. Aalis muna ako. Babalik na lang ako sa ibang araw. Ay, aray. Ang sakit. Yongsi, kapatid. Yung tenga ko, parang magiging tenga na ng baboy. Hindi ka naman mukhang baboy. Pero yung puso mo, parang baboy pa rin. CJ, bakit nga ba si Ate Kiao yun? Andito sa bahay natin? May namamagitan ba sa inyo? Naku, tapat ang langit at lupa. Wala talaga akong balak na ganun sa kanya. Yung si kapatid, maniwala ka sa akin. Kung sakaling, magustuhan ko si Ate Kiao yun ng ganoon. Papakain na. Lang ako sa mga baboy sa likod bundok. Si Ate Kiao yun, ang ganda-ganda niya. Bata pa rin ang aura. Seryoso, hindi ka talaga natutukso. Ate Kiao yun ay hipag ko. Palagi akong magalang sa kanya. Ni hindi ko nga matingnan ng diretsyo ang mukha niya. Ha? Ay, aray. Walang tatalo sa dumpling. Sa ganda ni Ate Kiao yun, hindi ka talaga natutukso. Palagay mo, maniniwala ako. Maganda si Ate Kiao yun. Pero mas maganda ka. Ikaw ang pinakamagandang dalaga sa baryo natin. Kung ibig ako, ikaw lang ang pipiliin ko. Dachshund, kuya. Bakit parang? Hindi ka naman talaga tanga? Ikaw lang ang sasabihan ko nito. Hindi na ako tanga. Biglang parang nawala na lang. Yung si kapatid, hawakan mo dito. Ay aray, dahil sa'yo kaya. Parang kasing bilis ng gilingan yung tibok nito. Kasalanan mo, ikaw kasi ang nagpawala ng tama ko. Lahat ng ito, kasalanan mo. Ayoko ngang hawakan yan. Uy, ang landi mo. Kahit hindi ka na tanga. Madami ka pa rin kalokohan sa utak.
Umalis na si Ate Kiaoyon, wala nang iba dito, tayo na lang dalawa, ituloy natin. Hay naku. Kanina lang si Ate Kiaoyon. Halos nahulog mula sa aparador mo. Halos himatayin ako sa gulat. Ayoko na ngayon. Sa susunod na lang ulit. Naku, grabe ka talaga. Yung lambing mo, parang baga, sa lutuan. Parang tinutunaw na yung mga buto ko. Pero paglingon ko, iniwan mo na ako. Di ba sabi mo pakakasalan mo ako? Pag kinasal ka na sakin, asawa mo na ako. Siguradong aalagaan kita ng todo para maging komportableng-komportable ka. Dachshund, kuya, tandaan mo ang lahat ng sinabi mo ngayon. Kapag kumita ka ng pera, siguraduhin mong pakasalan mo ako. Ako. Maghihintay ako sa'yo. Yung si kapatid, Maghihintay ka sa akin. pag may pera na ako, babalikan kita at pakakasalan. Totoo nga, mas marami talagang halamang gamot sa bundok. Kapag sapat na yung nakuha natin, pwede na akong bumalik sa syudad at magpagaling ng mga tao. Dachan. Kapatid na pinsan, nakauwi ka na galing syudad. Oo, nakabalik na ako. Dachan, bakit kagabi tinawag ka ni Hipag doon sa inyo? Di ka naman pumunta? Kapatid na pinsan, si At Yuzi ay asawa mo. Bakit mo ako pinapapunta sa ganung oras ng gabi? Parang nakakahiya naman. Siyempre, pag-iwasan natin ang chismis. Dachan, kuya, pakiusap naman sa'yo. Tulungan mo naman si kuya. Oh, hayaan mo si Yuzi ate, na mabuntis ng lahi mo. Ano? Kuya, Anong pinagsasabi mo? sinasabi ko, tulungan mo naman si kuya. Hayaan mong mabuntis si ate mo ng anak mo. Kuya, anong kabaliwan namang sinasabi mo? Ako si Sang Dachshund, bobo ako. Alam ng lahat dito sa paligid. Totoong bobo. Bakit mo naman, pinapagawa sa akin ang ganito? Dachan, hindi ka naman talaga ipinanganak na bobo. 3 taon na ang nakaraan. Hindi mo nga alam kung anong dahilan. Bakit ka naging ganito? Yung ganitong klaseng kabobohan, hindi naman namamana. Yung lahi namin, mula pa sa lolo ko. Bawat henerasyon po isang anak lang. Ngayon magkaapat na po na ako. Pumunta na rin ako sa syudad. Maraming doktor na ang pinuntahan ko. Lahat sinasabi wala na raw pag-asa. Kung dito pa mismo sa lahi namin mapuputol. Parang ako na ang pinakamasama sa Zhang family. Ay kuya, tara, tumayo ka nga. Tumayo ka na. Kuya, tingin ko wala ka namang sakit. Niloko ka lang ng mga doktor sa syudad. Maling diagnosis ang ginawa nila. Kayo Zi ate naman talaga, ang dahilan ng sakit. Kung gusto ninyo talagang magkaanak, magpapatusok lang ako ng ilang karayom sa kanya, okay na yon. Dachan, baka lumala na naman yung kabobohan mo ha. Ano bang alam mo sa pagpatusok ng karayom para gumaling? Ngayon, ikaw na lang talaga ang makakatulong sa akin, kuya. Malakas ka pa, bata ka pa. Malay mo, isang subok lang mabuntis agad si ate mo. Kuya, eto na. Basta huwag lang malaman ng iba. Paano na yung dangal ng Zhang family natin? Isa pa. Si UZ8. Paano mo siya napapayag? Pumayag siya. Sabi niya, basta mapagpatuloy ang lahi ng Zhang. Wala na siyang pake sa iba. Maawa ka na sa akin. Tulungan mo naman si kuya. Ay naku, hindi pwede Hindi talaga pwede. Sabi ko pwede na, tera na. Naghihintay na si ate mo sa bahay. Ay naku, tera na tera. Kuya. Dachan, di ba sabi natin alas 12 tayo? Siya nga nag-antay sa'yo kagabi hanggang hating gabi, pero ikaw hindi ka naman dumating. UZ8. Gusto ko naman sana pumunta kagabi. Kaso, sobrang hilig ko talagang matulog. Pagdikit ko sa unan, tulog agad ako. Pagkagising ko, tanghali na pala. Ikaw talaga, walang iniintindi tong malaking bobo. Ang saya mo siguro buhay. Gusto mo matulog, tulog ka lang. Gusto mo gumising, gising ka na. Pero ako, araw-araw, tinititigan ko lang ang mga bituin sa labas ng bintana. Nakadilat lang. Hating gabi na bago ako makatulog. Bakit ka pa nakatigil dyan? Halika na dito. Dachan. Ikaw, ang laki mo na. Mag-isa ka lang natutulog. Hindi ka ba nalulungkot? Gusto mo ba minsan? May yakap kang mainit-init. Malambot na bagay pag natutulog. Mainit-init, malambot na bagay. Meron ako niyan.
Meron ka. Sa bahay namin. May napakalaking mainit-init na water bottle. Lagyan mo ng mainit na tubig. Eh di mainit-init at malambot na rin. Tuwing taglamig, yakap ko yun pagtulog. Ikaw talaga. Malaking bobo ka nga. Water bottle ba namang ikukumpara mo sa bango ng babae? Hindi ka naniniwala. Sumangot ka nga, ate. Kung mas mabango ba ako kaysa sa water bottle? Mabango ka nga naman. Kahit ang mga bulaklak dito sa baryo, wala sa'yo ang bango. Teka nga. Maganda ba si ate? Maganda. Si ate ang pinakamagandang babae sa baryo. Sorry talaga ate Kyoyon. Kung ikaw din ang tatanungin ko, ikaw din ang sasabihin kong pinakamaganda. Si Yongsi, bunsong kapatid, ikaw din ang pinakamaganda. Teka. Maganda ba katawan ni ate? Sobrang ganda talaga. Ang bewang mo. Sobrang nipis. May kasabihan na dyan eh. Parang suwiping sumasayaw sa hangin. Oh, sakali ganito kaganda at sexy na babae si ate mo. Okay lang ba sa'yo mapagsamantalahan ng konti, ha? Kwinento na ni Kuya, kayong dalawa hindi magkaanak. Hindi daw kasalanan ni Kuya. Mga doktor lang sa syudad ang nagkamali, kasi napagkamalan lang si Kuya. Hindi na ayos ang daloy ng dugo, nakabara yung matris. Kailangan tusukan ng tai karayom, yung pangatlong forma. Tanggalin ang bara, papainitin ang matris. Wala sa kanya ang problema. Sakin. Pala problema. Tama. Wag ka na masyadong mag-alala. Alam ko yung pang-13 forma ng tai karayom. Tusukan lang kita ng kaunti, gagaling ka na. Bobo ka talaga. Magaling ka ba talagang tusukan ng karayom? Baka niloloko mo lang si ate. Hindi kita niloloko. Kung di ka naniniwala, tusukan kita ng kaunti, okay na. Dachan, sige, magpakasipag ka ha. Si ate mo, kung mabuntis, sa galing mo na lang yan. Diyos ko. Sana Dachan, isang subok lang, diretso agad. Mas maganda pa. 2 agad ang anak. Sige, tara na. Paano gusto mo? Ngayong gabi. Kay ate mo, pwede mong gawin kahit ano. Dachan. Ano bang trip mo? Wala namang lalaking paglapit ay paagad ang hinahawakan. Hindi mo kasi alam. Kita ko ibarado yung daloy ng dugo mo. Kapag tusok ng karayom ngayon, baka mahirapan ka palalo. Kailangan, ay message muna kita. Para, gumaan yung daloy ng dugo. Ganoon lang gagaling ang sakit mo. Ang Katie na, ha? Makati. Ay nako. Ganitong oras pa. Bakit hindi na lang direkta sa importanteng gawain? Bakit nangungulit ka pa ng Makati? Dachan, lakasan mo pa. Si Dacha na bobo. Marunong palang mag-alaga. Oo, kailangan lakasan. Sa lakas ng tunog. Mukhang si Yuzi. Malamang mabuntis na yan. Tama na yung masahe mo. Tignan mo ang pula-pula ng paa mo. Umayos na daloy ng dugo. Sunod, mag-umpisa na tayo sa tusok ng karayom. Akala ko talaga sobrang bobo ni Dachan. Kahit gaano pa kabobo ang lalaki, pagdating sa babae, pare-pareho lang. Ate, eto na ako. Sige, tara na. Ay Dachan. Bakit ka ba nagmamadali? Hindi pa nga. Ang sakit. Itong si Bobo Dachan, walang control. Sigurado si Yuzi na ang nasaktan. Dachan, bakit ginawa mo na naman? Masakit na talaga. Dachan, kuya, pakiusap. Dahan-dahan lang. Si ate mo sobrang kinis. Hindi kaya yung ginagawa mo. Huwag mo namang pabigatan si ate. Baka hindi na makatayo yan. Ate, konting tiis na lang. Itong huling karayom na lang. Pero, itong tusok ng karayom, sobrang sakit ito. Ayoko na. Nasa kalagitnaan na tayo. Hindi na pwede umurong dito. Ate, eto na ako.
Ang sakit talaga. Itong si Bobo Dachen, para talagang asno kung mag-isip. Baka totoong mapahamak si Yuzi sa kanya. Dachen, ano? Anong ginagawa mo dyan? Kuya, di ba sabi ko na, tutusukan ko lang ng karayom si ate mo. Gagaling na siya. Nag-a-acupuncture ako kanina. Nagpapatusok ka ng karayom? Bakit si Yuzi parang mamamatay na sa sakit? Wala kayong anak. Hindi sa'yo ang problema. Kay ate mo yan, para ang daloy ng dugo. Kailangang tusukan ng gintong karayom para bumukas. Yung 3 karayom kanina, tinamaan yung tamang ugat. Hindi aabot ng 3 buwan, magkakaanak na kayo. Diyos ko. Yung kanina lang ng mga sinag ng gintong liwanag. Oo, ano yun? Ginamit ko ang tunay na enerhiya para buuin ang mga gintong karayom. Ikaw, totoo bang marunong ka talagang magturok ng karayom? Honey, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ngayon, ramdam kong mainit na ang tiyan ko. Wala na yung dati na, pakiramdam ng lamig at pamamaga. Ate, gumaling ka na sa sakit mo. Simula ngayon, mabuti kayong magsama ni kuya. Sa tingin ko, sa susunod na taon, ang unang pamangkin ko, pwede nang ipanganak. Dachen, kung magagawa mo talagang mapalaki ni ate ang isang malusog na baby para sa akin. Ako, hindi ko nga alam kung paano kita mapapasalamatan eh. Nako, ikaw pa naman ang pinsan ko. Pag ganyan ka magsalita, parang hindi tayo magkadugo. Kuya, bigyan mo, na lang ako ng, basta 10 o 8,000, ayos na. Kuya, wala halos pera. Yung konting pera na binigay, hindi pa sapat pambayad kay yung sisis. Langit, bigyan mo naman ako ng isang mayamang ate. Paano pumunta ng Taoyuan Village? Wow, dumating na ang mayamang ate. Doon banda ang Taoyuan Village. Ate, tagalungsod ka ba? Ano ang pakay mo sa Taoyuan Village? Pumunta ako dito para hanapin ng isang tinatawag na Li Qingye, na doktor na walang lisensya. Kilala mo ba siya? Silikin niya po ang lolo ko. Ikaw pala ang apo ni Li Qingye. Bilisan mo, dalhin mo ako sa kanya. Baka hindi mo na siya mahahanap. Bakit? Urgent talaga ang pakay ko sa kanya. Ang lolo ko, 2 taon na siyang pumanaw. Pumanaw na. Ano na gagawin ko? Ang lolo ko naghihintay pa ng gamutan niya. Eik, may sakit ba ang lolo mo? Marunong ako manggamot. Marunong ka rin manggamot. Paano mangyayari yun? Ang itsura mo parang simple lang. Eik, mas magaling pa nga ako sa lolo ko. Magaling ako magdiagnose, magturok ng karayom, magreseta. Ako ang pinaka-the best. Sige na. Hindi na pwedeng maghintay ang sakit ng lolo ko. Ikaw ang apo ni Li Qingye. Baka mas magaling ka nga. Halika, sumama ka sa akin sa ospital. Gamutin mo ang lolo ko. Eik, huwag ka masyadong nagmamadali. May bayad ang paggagamot ko. Magkano kaya ang okay? 10,000. Sapat na siguro ang 10,000. At least, ganito ang halaga. 1,000,000. Sige, bibigyan kita ng 1,000,000. Magkano? Hindi pa sapat ang 1,000,000. Gusto mo ng 10,000,000. Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto mo ba ng 100,000,000? Sige. Kami sa pamilya Chu ay pinakamayaman sa Jiangcheng. Kung kayang hilingin, kaya naming ibigay. Pero sasabihin ko na rin. Kung hindi mo magamot ang lolo ko, kahit sentimo, wala kang makukuha. At hindi ka palalagpasin, sakay na sa kotse. Yun. Pumasok ka na. Yung taga-Imperial City na Boshiyuan, si Liao na doktor, hindi pa dumarating. Sir, si Dr. Liao ay kinuha na ng private jet papunta ng Jiangcheng. Papunta na siya sa ospital ngayon. Dumating na si Dr. Liao, baka gumaling na si Lolo. Ikaw, pumunta ka na sa pintuan at mag-abang. Opo.
TNA, ito ang ospital ni Lolo. Hindi ta basta-basta, hindi pwede pumasok kung sino-sino lang. Bakit mo nadala ang isang taga-probinsya dito? Kuya, ito si Zhang Dachen, apo ni Li Qingya, ng Taoyuan Village. Dinala ko siya para ipagamot si Lolo. TNA, nasisiraan ka na ba ng ulo? Ito ang ospital ni Lolo. Dinala mo pa dito ang isang mukhang magsasaka para gamutin si Lolo. Hindi mo ba napapansin? Punong-puno siya ng lupa. Ang itsura niya hindi mukhang doktor. Romdy, yung tulad mo, marami na akong nakita. Sinamantala mo lang ang desperasyon ng kapatid ko. Tapos bibiktimahin ng pera ng pamilya Chu. Ganun ba? Kuya, 10 taon na ang nakalipas, si Lolo niya ang may ginawang lunas para kay Lolo. Ngayon malala na si Lolo, wala na tayong ibang paraan. Bakit hindi natin subukan? TNA, si Li Qingya ay isa lang manghuhula. Hindi ko alam saan galing ang malasang gamot niya. Tapos ginamit pang lokohin ng tao. Hindi talaga nakakagaling, panandali ang solusyon lang. Kung hindi dahil sa gamot ni Lolo dati, malay mo, gumaling na si Lolo noon pa, hindi na sana, lumala pang ganito. Hoy, ano ka ba magsalita? Ang sakit ni Lolo niyo na blood stasis. Nagsimula nung kabataan niya, bunga ng matinding tama sa ulo. Kung hindi dahil sa lunas ng lolo ko, patay na siya noon pa. Ikaw, Zhang Dachen, hindi mo inaasahan na sa isang tingin makikita mo agad na ang utak ng lolo ko ay tinamaan ng matindi. Hindi ba madali lang yan? Sa isang tingin pa lang, alam ko na. Kuya, baka talagang alam niya kung paano gamutin, no? HMMP, ikaw na hindi ko alam kung saan lumitaw na probinsyano. Ang lakas mo ring magsalita sa harap ko, si Chu Tiansheng. Ganyan katapang magsalita? Sasabihin ko sa'yo, ang lolo ko ay siya ang puno ng pamilya Chu. Yung sakit niya, alam ng lahat ng sikat na doktor dito sa Jiangcheng. Ikaw, maaga mo lang nalaman ang balita. Hindi, wala akong ganon. Nasa baryo lang ako palagi. Ito ang una kong beses na nakita, ang puno ng pamilya Chu. Bata, yan galing mo siguro. Pwedeng lokohin ang kapatid ko. Pero ako, never mangyayari yan. TNI, nagpakonsulta na ako sa National Medical Institute kay Dr. Liao na dumating. Brain specialist siya talaga. Pag nandito na siya, sigurado akong gagaling si Lolo. Matatapos na ang sakit natin sa pamilya. Oy, Tabi-tabi, bilis, tabi dyan. Oy, anong nangyayari? Nako, ang intracranial pressure ng pasyente bigla ang tumataas. Kailangan magsagawa ng craniotomy agad. Kung hindi, pwedeng mamatay ang pasyente. Ano? Bilis, ihanda na ang operation room. Doktor, hindi kailangan ng operasyon ang sakit na to. Gagamitin ko ang golden needles para maalis. Ang namuong dugo sa utak niya, bababaan ko ang pressure. Saan nanggaling tong probinsyano na manggugulo dito? Matanda na si Lolo, mahina na ang puso niya, baka hindi kayanin ang anesthesia ng operasyon. 2 na ang kulang sa dugo at lakas niya. Kapag pinilit ang operasyon, magkakaroon ng biglang pagdurugo, mamamatay siya agad sa operating room. Young Master Chu. Ngayon, pag-operate sa lolo mo ang tanging solusyon. Pero itong probinsyano, hindi ko alam anong plano. Pinipigil siya kami magligtas ng tao. TNI, bilis, palabasin mo na lang. Itong batang walang alam sa mundo. Hindi dapat magpa-operate. Siguradong mamamatay kapag inoperahan. Miss Tianyay, paniwalaan mo ako, please, paniwalaan mo ako. Lumabas ka na. Lumabas. Sandali, tama ang sinabi ng batang to. Ang lolo ng pamilya Chu. Hindi pwedeng operahan. Dr. Liao, sa wakas dumating ka. Noong panahon, ang puno ng pamilya Chu ay lumaban para sa bansa. Nagkaroon siya ng brain injury na hindi pa gumagaling. Yung pader ng ugat ay mas manipis pa sa papel. Kung mag-craniotomy ngayon, biglang tataas ang blood pressure. Yung ugat niya parang salamin. Bigla ang paputok at dadyugo. Anong pwede gawin? Dr. Liao, please, mag-isip ka ng paraan. Dr. Liao, wala na ba? Talagang ibang paraan. May sekreto ang aming paaralan sa medisina. Ang 13-way Tai Divine Needle Technique. Baka pwedeng gamitin para paluwagin ang bara sa dugo gamit ang internal energy. Pero sobrang delikado ang teknika na to. Sa totoo lang, 3 ruta lang ang alam ko. Kaya siguradong mahirap pa rin subukan. 3 ruta lang. 3 lang ang alam mo. Ibig sabihin, kalahati lang ang alam mo. Bata, ang lakas ng bibig mo. Gamit lang ang 3 ruta ng Tai Divine Needles. Naging academy na ako sa National Medical Institute. Ikaw naman, bata. Lakasan mo pang hamakin ako? Ay, Liao, hindi ko po kayo hinahamakin. Pero kung 3 ruta lang ang alam nyo,
Mas magaling pa ako. Alam ko lahat ng 13 Wei-Tei Divine Needle Technique. Kalokohan. Ikaw na taga-baryo, kung ano-ano lang pinagsasabi. Talagang wala kang takot. Yang technique. Pati ang master ko. 5 ruta lang ang sinubukan niya. Ikaw, taga-baryo lang. Pwedeng-pwede mo bang sabihin na alam mo lahat? Ikaw probinsyano, tumahimik ka na. TNI. Tingnan mo naman kung sino ang dinala mo. Isang magsasaka na probinsyano. Nagdadaldal sa harap ni Dr. Liao. Tumigil ka na. Miss Tianyay. Taga-probinsya ako. Pero tunay na alam ko ang 13 Wei-Tei Divine Needle Technique. At higit pa, sigurado ako 100%. Magagaling ko ang sakit ng lolo mo. Kung si Ia Liao ang gagamot, baka sandali lang. Babalik lang ang lakas ni lolo, tapos mamamatay din. Walang kwenta ang pinagsasabi mo. Pag nagsalita ka pa, maniwala ka, pwede kitang ipalabas dito mismo. Halos hindi nakakayanin ni Chu Jiazhu. Lolo, huwag ka mag-alala. Tingnan mo si Dr. Liao. Siguradong gagaling si Lolo. Dr. Liao, ang galing niyo po. Isang karayom lang. Napagaling niyo na ang sakit ng lolo ko. Lolo, ano na ang pakiramdam mo? Si Dr. Liao ang nagligtas sa kin. Dr. Liao, walang kapantay kayo sa medisina. Ngayon, nararamdaman ko. Wala na yung sakit at pamamaga sa ulo ko. Sobrang nakakamangha. Talagang si Dr. Liao ang pinakamagaling sa medisina. Ito ang milagro ng pagbuhay mula sa kamatayan. Ang pamilya Chu ay magpapasalamat ng malaki. Dr. Liao, iniligtas niyo ang buhay ng lolo ko. Ang buong pamilya namin ay utang, na loob ng sobra-sobra. Ang 3 ruta ng Tai Divine Needles ko, kasama ng espesyal kong internal energy. Madali lang nabuksan ng bara sa dugo. Pero sa totoo lang, pansamantala lang ang epekto. Ginamit lang ang internal energy para puwersahang pigilan ang bilis ng sakit. Baka hindi magtagal ng 1 minuto. Yung matanda, mababaon sa mas delikadong kondisyon. Kesa dati, bata, pwedeng magkamali sa pagkain, pero huwag sa salita. Si Dr. Liao ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Paano mangyayari ang panganib? Ikaw, probinsyano, ano bang alam mo sa medisina? Mukhang okay na si lolo ko ngayon. Wala nang problema. CJ, kung sa tingin nyo, walang problema si lolo, uso ba kayong tumaya sa akin? Anong gusto mong taya? Pag lumagpas ng 1 minuto, at nahimatay si lolo, Paano? Magluhod ako sa iyo 3 beses. At gagawin kitang panauhing pandangal ng pamilya Chu. Kung mangyari sa puno ng pamilya Chu, ako, si Liao Chanji, ay magiging student mo. Sige, kung natalo ako, bahala na kayo gawin sa akin. kuya. Pakiramdam ko, okay na ako. Sigurado kang talo ka. Lolo, anong nangyari sa'yo, Lolo? Naku, patay na patay. Sumiklab na naman ang sakit sa dugo ni Chu Jiazhu, nahimatay na naman siya. Imposible. Hindi talaga posible yan. Pinuntiri ako ng tama yung ugat. Maayos naman ang daloy ng lakas sa loob. Bakit bigla na lang bumaliktad ang agos ng dugo at hangin niya? Paano nangyari to? Liao Guoyi, lolo ko, maayos pa nga siya kanina. Anong nangyari ba? Tabi muna kayo, dali. Kapag hindi ako kumilos ngayon, talaga, madidisgrasya na siya. Hay nako, ikaw nga taga-probinsya ka lang. Kahit si Liao Guoyi, hindi na kaya pang sagipin. Ikaw pa na taga-baryo lang. Ano bang alam mo, ha? Kuya, pakiusap, hayaan mo na siyang subukan ang karayom niya. Gusto mo bang? Nakatingin ka lang habang si Lolo, iiwan tayo sa mundo. Sige. Hayaan na siyang gamutin. Zhang Dachan, sasabihin ko lang sa'yo, kapag gumaling ang lolo ko, luluhod ako para mag-sorry sa'yo. Pero kapag hindi mo napagaling, hindi talaga kita palalampasin. Diyan ka lang sa tabi, huwag ka munang mangyalam. Ikaw, Chu Xiaojia. Huwag mong kalimutan ang usapan natin, ha? Unang ruta. I-lock ang swangan, palakasin ang ugat ng pag-ugat. Ikalawang ruta. Tawirin ang 3 kaluluwa. Buksan ang dimay.
Ikatlong ruta. Basagin ang Mysian. Buksan ang Runi. Anong klase to ng karayom? Bakit yung tatlong ruta sa unahan? Ganoon na lang kalapit sa akin Tei Shenzhen? Posible kaya? Posible kaya? Talagang marunong siya. Sa teknik na hindi mo alam ng Tei Shenzhen. Hindi ka panipaniwala. Grabe, sobra talaga itong nakakagulat. Malay mo. Nagpapanggap lang siya, baka kunwari lang yan. Gumaling na siya. Ang bilis namang gumaling agad. Ikaw ha, nagdadrama ka lang eh. Hindi pa talaga gumaling si lolo ko. Lolo, Anong nangyari dito? Kanina, parang biglang nagdilim yung paningin ko. Sobrang hirap ng pakiramdam ko. Pero ngayon, parang mas malinaw pa utak ko kaysa nung bata pa ako. Lolo, huwag kayong mag-alala. Huwag din masyadong magpakasigla. Kung may masama kayong nararamdaman ngayon, sabihin niyo agad sa amin. Okay na ako. Sa ngayon, parang, wala na akong mabigat na pakiramdam sa loob ng ulo ko. Sino ba talaga ang nagligtas sa akin? Siya. Ako si Chuha Oyue. Ang dami ko nang dinaanan sa buhay. Umuulan ng problema madalas, pero hindi ko inakalang. Mula sa bingit ng kamatayan, babalik pa rin ako dito. Kaibigan, kung hindi dahil sa galing mo at husay. Siguro, dito na sana natapos ang buhay kong matanda. Lolo, wala na po ba talaga kayong nararamdaman na masama? Ayos na, okay na. Yung presyon ng dugo, tibok ng puso, utak. Lahat balik na sa normal. Gumaling na talaga si Chu Jiazo. Diyos ko, ito na yata ang himala sa mundo ng medisina. Ayos na, totoong ayos na. Kuya, tunay ka bang marunong sa 13 ruta ng Tei Shenzhen? sabi ko na nga ba ayaw mo lang maniwala. Kanina, hindi ko lang siya napansin. Hindi ko lang inakala, baka pa pero, alam mo na agad yung matagal nang nawalang teknik na Tei Shenzhen. Ako si Liao Zong. Akala ko mahusay na ako sa kakaibang medisina. Ngayon ko lang na-realize na maliit lang talaga pala ang mundo ko. Kung papayag ka, handa akong maging estudyante mo. Naku, Liao Guy. Hindi talaga pwede yan. Mas matanda ka pa sa akin. Pwede ka nang maging lolo. Paano mo naman gagawin yan, luluhod ka at magpa-estudyante ka sa akin? May nauna at nahuli sa pag-aaral. May mababa at mataas sa galing. Yung husay mo, sobrang layo sa akin, daan-daang beses mas magaling. Simula ngayon, ako na ang estudyante mo. Kuya, naaalala ko pa. Pinagpustahan mo nga si Zhang Dachshund kanina. Dati hindi ko napansin kung sino talaga siya. Hindi ko nakilala ang tunay na dragon dito sa mundo. Dakshan kuya. Dahil niligtas mo si Lolo. Malaki ang utang ng Chu family sa'yo. Utang na loob na parang gumising kami muli. Ako, Chu Tiansheng, bababa ng tuhod para sa'yo. 1, 2. 3. Simula ngayon, huwag mo nang maliitin ang mga taga-probinsya. Oo. Tama ang sinabi ninyo. Dachshund kuya. Salamat talaga ngayon. Kung wala ka, malamang. Delikado si Lolo kanina. Walang anuman, maliit na bagay lang. Pero, may usapan tayo dati, di ba? Hindi ko malilimutan ang utang ng buhay mo sa akin. Ang 100 milyon na bayad sa pagpapagamot ay padadala ko agad sa account mo. Sa totoo lang. Sa totoo lang hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi pa ba sapat ang 100 milyon? Ay nako, lalo lang gumulo. Ayun nga. Ang gusto ko lang sabihin, gusto kong magkaroon ng pamilya. Gusto kong may pamilya. Ha? Dachshund kuya. Ibig mo bang sabihin? Gusto mong ipamigay ko ang sarili ko sa iyo? Nga. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Sa totoo lang, ang gwapo mo. Sakto pa sa gusto ko, iyon bang mga lalaking? Mainit, masayahin, at palaban. Bukod pa dyan, may talento ka pa. Sobrang husay mo sa Tai Shenzhen technique. Ang Chu family ay bilyonaryo naman. Wala na ring halaga, sa akin ang pera. Ang pinapahalagahan ko na lang, ay kalusugan at buhay. Chuchen na miss, ano bang sinasabi mo?
Kasama mo, siguradong healthy katawan ko, mahaba ang buhay. Ako si Chu Tianai. Papakasal na ako sa iyo, ipamigay ko na ang sarili ko. Ay grabe. Lalo pang gumulo ang lahat. Gusto ko lang naman ng 300,000. Makapag-asawa lang ng kapatid ni Yongsi, okay na ako. Tay, ayokong magpakasal. Ayoko talaga. Yangtze, yung kuya mo nakautang sa mga loan shark. Araw-araw silang nag-aabang sa pintuan. Pag hindi natin nabayaran, papatayin daw ang kamay ng kuya mo. Yung abuloy ni Zing na butcher, makakatulong na kay kuya. Tay, wala na tayong ibang paraan. Anak, kawawa mo naman si kuya mo. Totoo naman, siya ang tunay mong kapatid. Simula bata, siya ang nag-alaga at umaruga sa iyo. Ngayon may problema siya. Hindi naman natin pwedeng pabayaan siya. Pag nagpakasal ka, makukuha ang abuloy. Maligtas si kuya mo. Para ito sa pamilya natin, Joe. Tay, alam ng lahat dito sa baryo. Si Zeng ang butcher, lasenggo, sugarol, babaero. At nananakit pa ng tao. Parang pinapadala mo lang. Si anak mo sa impyerno. Tay, nanay. Nagmamakaawa ako sa inyo. Yangtze, masakit din sa puso ni tatay. Wala na kasi tayong ibang paraan. Ibig ko lang sabihin, pambayad na rin sa 18 taon. Kung pagpapalaki sa'yo, maligtas mo si kuya mo. Nanay, ayoko talagang magpakasal. Ayaw ni nanay na malayo ka. Pero pamilya tayo. Hindi pwedeng pabayaan si kuya. Talagang ganito ang tadhana. Hindi. Gusto kong magpakasal kay Sang Dachshund. Nag-offer siya ng 288,000 na abuloy. At magarbo pa siyang kukuha sa akin. Ano? Si Zhang Dachshund, siya ay isang siraulo. Paano niya matutulungan si kuya mo? Pag nagpakasal ka sa kanya, sira ang buhay ni kuya mo. Dati siyang matalino. Baka bumalik din ang utak niya balang araw. Ay naku, Diyos ko. Anong kasalanan ba ang nagawa ko? Anak, Ay, Biyenan. Ay, Manugang. Dumating ka na. Biyenan. Ako po, Manugang, dumating na po ako. ₱188,000 ang abuloy. Walang bawas. Ay nako, sige, okay. Yangtze, ako mismo ang bumili nito para sa'yo, gintong Pulse Ares. ay grabe, ang bigat ng gintong Pulse Ares. Anak, pag nagpakasal ka doon, magpapakasarap ka. Ayoko. Anak, makinig ka naman kay Tay, minsan lang. Hindi dapat pakasalan ni Yongsi. Dachshund kuya. Dakshan si Raulo. Si Yangtze ay anak ng pamilya Joe. Hindi mo pwedeng diktahan kung kanino siya magpapakasal. Parang di tama yan. Uncle Mankang. Si Zeng Erhu, lasenggo, sugarol, babaero at nananakit. Pwede mag-propose. Bakit ako, hindi pwedeng magsalita? Ay nako. Hindi ba yan yung taga-baryo? Dakshan si Raulo. Tingnan mo, puro kabaw-bawhan ang kilos. Bakit pakialaman pa ang pagpapakasal ng iba? Itong si Dakshan si Raulo, 3 taon nang sira ang ulo. Hinahabol ang manok at aso buong araw. Alam ba niya ang mga bagay dito sa mundo? Ay nako, umalis ka nga dito, Dakshan si Raulo, wala kang pakialam dito. Panahon na ngayon, wala nang arranged marriage. Kung magpapakasal man, pakinggan din natin ang desisyon ni Yongsi. Ayoko. Ayoko magpakasal kay Zeng Erhu. Gusto ko, si Dachshund kuya ang papakasalan ko. Ay nako, anak. Si Raulo yan. Pati ikaw sira na rin. Pag sumama ka sa kanya, magiging basurera ka lang, matutulog sa ilalim ng tulay. Kahit matulog sa ilalim ng tulay at mamulot ng basura. Pipiliin ko pa rin. Ikaw, anak na walang utang na loob, ano bang pinagsasabi mo? Tingnan mo si Zing Ero, ang daming pera. Pag nagpakasal ka sa kanya, sarap-sarap ng buhay mo. Ay, tama si Bienan. Si Zing Ero, wala nang iba. Puro pera ang meron. Ay, maganda't mabait na babae, bagay talaga sa matinong lalaki. Dakshan si Raulo. Hindi ko sinabing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung mas malaki ang abuloy mo kaysa sa akin.
Walang sawang. Si Yongxi na ang mapupunta sa'yo. Pera lang yan. Akala mo lang wala ako. Ay, yabang mo ah. Kung kaya mo, ipakita mo. Oh, tignan nyo. 1-0-0-0-0. Oh, tignan nyo ulit. 1-0-0-0-0. 20,000. Isang 100,000. Yung abuloy mo ba ay 188,000? Oo, 188,000 ako. 20,000. Mas malaki pa sa'yo ng 12,000. 28,008 mas malaki pa sa'yo ng 10,000. Dachan. Anong nangyari sa iyo? Nagbungkal ka ba sa likod ng bundok kaya nakajackpot ka? Paano ka nagkaroon ng ganito karaming pera? Ay nako, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Kuya Dachan, Ilang araw pa lang yun. Nakapag-ipon ka na ng ganito karami. Grabe ka talaga, ang galing mo. Yongxi, huwag mong maliitin ang kuya mong si Dachon. Ngayon, ibang-iba na ako kaysa dati. Tito Mankang, itong 28,800 pamamanhikan, sapat na para pakasalan ng anak nyo, di ba? Sapat na. Sapat na. o ayan, future biyenan. Parang kulang yata ang usapan dito. Sinabi mo na noon pa, na ipapakasal mo si Yongxi sa akin. Hoy, sino bang future biyenan mo ha? Wala pang nangyayari, huwag kang magpadalos-dalos. Yang pamamanhikan mo, hindi ko tinatanggap yan. Kuninin mo na lang, sige, ang anak ko. Ang gusto niyang mapang-asawa ay si Dachan. Ayos ka, Joe Mankang. Ikaw. Pinangako mo, tapos babawiin mo pa? Pupuntahan ko ang kapitan. Papahanap ako ng patas na hatol sa akin. Hoy. Hindi mo ako matalo sa pera, huwag kang magkunwari diyan. Kuninin mo ang mga barya mo at lumayas ka na. Kung hindi, babaliin ko pa ang hita mo. Ang yabang mo. Hintayin mo lang ako. Sige na, umalis ka na. Darating ang araw, hindi mo na alam kung saan ka pupulutin. Dachan, ang anak ko, sa iyo ko na ipapakasal. Ha 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 ha. Pagkalipas ng ilang araw, magpapadeposito na tayo. Ha 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 ha. Hindi ko inakala. Makakadeposito pala ako sa pinakamagandang dalaga ng barangay. Kuya Dachon, matagal mo na akong tinititigan. Hindi ka pa ba nagsasawa? Ganito ka kaganda. Sino bang lalaki ang magsasawa? Sa buong buhay ko, hindi ko pagsasawa ang tingnan ang ganda mo. Ang daldal mo. Puro pampalubag loob na lang. Kuya Dachon, lumapit ka nga dito. Si Tean ay din gusto akong pakasalan. Pero gusto ko ring mapangasawa si Yongxi. Ano ba gagawin ko ngayon? Kuya Dachon, ano ba iniisip mo dyan? Nakatingkayad ka lang dyan, wala ka namang ginagawa. Lumapit ka na rito, upo ka. Kuya Dachon, mula ngayon, dito na tayo titira. Ako na bahala sa pag-aasikaso ng bahay. Para masaya ka araw-araw. Relax ka lagi. Masira na ang bahay na to. Pangako, magpapakatatag ako. Para, makatira tayo sa bahay na parang sa syudad. Kahit gaano pa kalaki at kaganda ang bahay sa syudad. Kung wala ka, mas pipiliin ko pang tumira sa sirasirang bahay na ito. Basta araw-araw tayong magkasama. Kahit habang buhay, sa ganitong bahay pa tayo tumira. Masaya ako. Yongxi, Kuya Dachon, pagod ka ba sa pagpapagaling ng mga tao sa syudad? Hintayin mo ako saglit. kapag may babae sa bahay, ang sarap talaga ng buhay. Engaged na tayo. Kahit hindi pa kasal. Sa puso ko, ikaw na ang asawa ko. Sa labas, pagod ka sa trabaho. Bilang fiance mo, aalagaan kitang mabuti. Sabi ni Mommy, ang mag-asawa daw naglalaban ng paa. Para maging masagana ang buhay. Lagi kayong sweet. Yongxi. Simula ngayon tayo na. Hindi mo na kailangang gawin ang mga ganyan. Huwag mo na akong abutan ng tubig o labahan ng paa. Ang gusto ko lang, araw-araw kang nandito sa tabi ko, lagi kang masayahing daldal ng daldal. Sa mga darating na araw, mas matamis pa ang buhay natin sa pulot. Oo.
Kuya Dachshund, ito lahat ng naipon ko mula bata pa. Lahat-lahat. 1,300 piso lang. Sa susunod, magkayarian tayong mabuti. Ang lahat ng pera ko, sa'yo ko na ipapamahala. Ikaw. Pati ang pera mo, ibigay mo sa akin. Ikaw lang sa barangay, ang nakapag-aral sa kolehiyo. Mas malawak ang karanasan mo. Ako naman, isang simpleng dalaga lang sa baryo. Mas maganda ang judgment mo kaysa akin. Kaya, sa'yo lang dapat ibigay ang pera ko. Kuya Dachshund, hindi pa ako marunong sa buhay sa labas. Hindi ako marunong mag-ipon ng pera. Sa bahay lang ako, asawa't nanay. Kapag yumaman ka na, wag mo naman sana akong isnabin. 3 taon akong tanga. Tinatawag nila akong Daldal Dachshund. Pero ikaw lang tumatawag sa akin ng Kuya Dachshund. Huwag kang mag-alala, hindi kita isnabin kailanman. Ikaw ang magiging asawa ko. Ikaw ang sandigan ko. Magkakaanak tayo. At magsasama hanggang pagtanda. Dachshund, nandyan ka ba? Changshu, bakit mo ako hinahanap? Si Kapitan, nadulas sa bundok, napilayan ng hita. Bilisan mong pumunta doon, tingnan mo siya. Dachshund, bilisan mo, kung hindi ka pa pumunta, baka di na mailigtas ang hita ni Kapitan. Si Kapitan, nadulas sa bundok, napilayan ng hita. Bilisan mong pumunta doon, tingnan mo siya. Dachshund, bilisan mo, kung hindi ka pa pumunta, baka di na mailigtas ang hita ni Kapitan. May nangyari kay Kapitan. Huwag ka nang tumunganga dyan. Nasaktan si Kapitan. Hindi dapat patagalin pa. Sumama ka na kay Changsu. Kuya Dachshund, mag-ingat ka sa daan. Hintayin kita dito sa bahay. Changshu, ano na ang lagay ni Kapitan? Pumanik sa bundok si Kapitan para maghanap ng lingsi, tapos nadulas sa gilid ng bangin. Naipit ang kaliwang hita sa puno, hindi tumitigil ang dugo kahit anong gawin. Grabe pala, sige, tara na. Oo, Asan si Kapitan? ayun, sa unahan lang. Akala mo ha, tanga ka nga pala. Hindi mo akalain, magkikita tayo agad. Zeng Ihu, Hindi naman bulag ang mata mo. Ako nga si Zing Eho. Isang tanga ka lang na palamunin ng lahat. Nagkaroon ka lang ng kaunting pera. Naglalakas loob ka na makipag-agawan ng babae sa akin? Si Joe Yamksi, akin yan. Pati ikaw, nagdadahas pa. Nakakakit pa. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Para malaman mo, hindi lang si Mawan Guy, 3 mata. Pati ako si Zing Eho, hindi ako basta-basta. Zeng Ihu, huwag ka dyan maggulo. Kung wala kang pamamanhik na mas malaki sa akin, ba't ako pa ang sisisihin mo? Liu Changshu, ikaw, nakikipagsabuatan ka pa kay Zeng Ihu na makulit. Ginamit niyo pa ang pilay ni Kapitan para linlangin ako. Talagang wala kang konsensya. Dachshund, sorry ha. Pero sabi ni Zing Eho, kung hindi ko susundin, hinubere niya ang balat ko. Natakot ako. Bobo Dachshund, di ba may pera ka? Ngayon, bigyan mo ako ng 100,000 bilang bayad sa abala sa isip ko. O kaya, lumuhad ka at magmano ka ng 3 beses na malakas. Tapos, dadaan ka pa sa ilalim ng pantalon ko. Paano kung ayoko sa alinman dyan? Ayoko talaga. E di ipapatikim ko sa'yo kung gaano kasakit mabali yan ng butot paa. Si Zhang Dachshund, na inutil, may lakas loob pang magpakalalaki sa harap ng mga babae. 100,000. Kahit gawing mantika ang mga buto niya, hindi pa rin niya kakayanin. Sigurado akong magpapapailalim siya sa pantalon. Noong nakaraang taon, nakita ko tong siraulong to. May sipon pa. Gumagapang papunta sa ilalim ng pantalon ng batang babae. Yung paggagapang sa ilalim ng pantalon. Sure akong madali lang sa kanya yan. Ha ha ha, ayaw magbigay ng pera? Eddie, dumaan ka na lang sa ilalim ng pantalon ko. Kuya ho, bobo talaga si Dachshund. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Ako na lang para sa kanya, pwede ba? Umalis ka dyan. Ang kailangan ko ay siya. Ano ba yung dinadala-dalag mong Saturday? Kapag nagsalita ka pa ng 1 beses, pati balat mo, huhuberin ko. Dachshund, ikaw na lang ang gumapang. Wala namang mawawala sa'yo. Ang mahalaga buhay mo. Dahil sa kanila. Mamaya, gusto ko lang makita kung sino ba talaga ang gagapang sa ilalim ng pantalon ng sino. Hoy, grabe. Parang pala kang tinernuhan ng bridal gown. Ang pangit, may pakulo pa. Ngayon, tikman mo kung gaano kasakit mabali yan ng kamay at paa. Sugod, mga bata. Kuya ho, panoorin mo to. Itong amoy pa lang itong gago. 1 palo lang yan. Mapuputol ko ang tuhod niya. Dachshund, mamaya huwag kang iiyak ha. Walang takot sa kamatayan. Ano ba? Ano bang pinaggagawa niyong dalawa dyan? Ba't parang hindi kayo makagalaw? Kuya ho, hindi ako makagalaw. Kuya ho, ako rin.
Bigla na lang hindi ako makakilos. Tulong, Kuya Ho. Anong kalokohan to? Mga inutil kayo. Kuya Ho, bilasan mo dito at tapusin mo siya. Zheng Erhu, wag mong sabihin hindi kita binalaan. Kung lalaban ka, sinisiguro ko sa'yo, hindi gaganda ang kalalabasan mo. Zhang Dachan, may kalokohan kang ginamit? May lakas loob kang gumamit ng mahika sa mga tao ko? Ginamitan ko nga, anong problema? Walang takot mamatay. Sige, subukan mo. Pucha, sa buong baryo, ang tapang ko ng ilang taon. Ngayon lang ako, may nakitang ang tapang-tapang sa harap ko. Kung ngayon hindi kita mabalatan at mahubaran ng litid, isusulat ko ang apelido kong Zing ng baliktad. Dachan, mag-ingat ka. Ha 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 ha. Kuya Ho, anong nangyayari sa'yo? Kuya Ho, pwede ba tigilan mo na yan? Hindi talaga nakakatawa. Kuya Ho, iligtas mo kami. Putya, ako nga. Ha 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 ha. Di ko maligtas sarili ko. Ha ha ha. Pinindot ko yung tawa spot niya. Kapag hindi siya tumawa ng kalahating oras, di siya titigil. Dachan, parang nag-iba ka na. Siyempre nagbago na ako. Hindi na ako yung dating, palaging tinutulak-tulak na inging. Dachan, pasensya ka na. Kuya Ho, iba si batang to. Parang buong katawan ko. Tusok-tusok ng milyon-milyong karayom. Sakit sobra. Kuya Dachan, may inay pa akong 80 anyos na inaalagaan. May anak pa akong sanggol. Palampasin niyo na ako, maawa po kayo. Nakakatawa talaga. Susuko na ba kayo? Salamat, Kuya Dachan, sa paghinahon mo. Kuya Dachan, malawak ang pangunawa mo. Sumusuko na kami. Sumusuko na po. Kuya Dachan, kanina, ako si Zing Erua, bulag at ignorante ako. Hindi kita nakilala. Kanina, lasing lang ako at nagwala. Hindi ko naman totoong ginusto pahirapan ka. Salamat, Kuya Dachan, sa hindi mo kami pinatulan. Palampasin mo na ako. May sinabi ba akong papalampasin ko kayo? Ha? Hindi ba kayo ang mga agresibo? Hindi ba kayo ang matitindi? Hindi ba gusto niyong baliin mga binti ko? Hindi ba gusto niyo akong maglakad sa ilalim ng pantalon? HM. Kung basta ko na lang, kayong palampasin ngayon. Sigurado balang araw, may balak na naman kayong masama. At laging manggugulo dito sa barangay. Ay, nasaan si Jingguang? Kanina nakita ko siya. Oh, Ba't ka umiiyak? oh. Ikaw. Oh. Tinapik ko ang iyak spot nyo. Kaya umiyak muna kayo dyan ng 1 oras bago tayo mag-usap. Dachan Kuya. Ako. Hayaan mo na. Napilit ka lang nila eh. Pero kung lolokohin mo pa ako ulit, siguradong hubaran kita ng balat. Hindi na talaga. Kung lolokohin pa kita ulit, pwede mong gamitin yung paraan na yan sa akin. Para umiyak ako ng 1 buong araw. Sige na. Umuwi ka na. Ay naku, Dachan, oh. Kapitan, tinatawag mo po ako. Ay, dati yung lupa namin. Hindi ba't nabayaran na yung renta? Ay, hindi naman yon ang tungkol. Dachan, oh, tingnan mo, ngayong taon ang pananim natin. Ang ganda ng tubo. Pero ang pagpapataba sobrang hirap at gastos sa tao. Narinig ko may ganyang klaseng walang tao. Ang ibig niyo pong sabihin ay drone? Oo. Sa ibang barangay. Gamit na nila ang drone pang abono. Mabilis at maganda. Sa barangay natin, pwede nating subukan. Maganda nga ang drone pang abono. Pero narinig ko, mahal ang serbisyo ng drone pang abono. Ay, narinig ko, kilala mo daw yung Chengjiang na si Chu Dal Xiaoji. Pwede bang mapamura tayo? Ay, magandang ideya yan. Siguradong matutulungan niya ang barangay natin. Makahanap ng murang drone. Ay naku, salamat talaga sa'yo. Walang anuman. Dachan Kuya. Yan ay dalaga. Mauna ka na muna lumabas. Opo, dalaga. Dachan Kuya, ilang araw nang hindi kita nakikita. Sobrang miss na kita. Ikaw, namimiss mo ba ako? Siyempre, miss din kita. Saan mo ako namimiss? Ako. Siyempre, mula sa puso, namimiss talaga kita. Saan nga ba ako namimiss? Namimiss ko ang buhok mo. Namimiss ko ang mukha mo. Namimiss ko ang labi mo. Namimiss ko ang bewang mo. Huwag mo na sabihin. Baka hindi na mapigilan. Ay. Chayan ay. Actually, dito ako ngayon. May favor akong gusto sana hingin sa'yo.
Yung 2,000 ektarya sa barangay namin. Malapit na ulit abunuhan. Yung mga taga-barangay buhat ang sprayer. Buong araw sa ilalim ng araw. Hindi pa kayang abunuhan kahit kalahating ektarya. Pwede ka ba maghanap ng ilang drone? Kung pwedeng drone ang abono, 10 beses agad ang galing. Ganyang kaliit na bagay lang yan. Madali yan. Sa Chu Group, may drone company kami. Bukas, ipapadala ko sa iyo ang ilang drone. At magdadala din ako ng ilang operator. Mabilis lang, tapos agad ang abono. Totoo. Ay ang galing, ang mga taga-barangay namin, hindi na alam paano magpapasalamat sa'yo. Hindi ko naman iniisip kung paano magpapasalamat ang mga taga-barangay sa akin. Ang gusto ko lang malaman, paano ka magpapasalamat sa akin? Noong huling beses, binigyan mo ako ng 300,000. Sobrang grateful na ako. Ngayon, ang laki ng tulong mo sa barangay namin sa Taoyuan. Kahit ano pa, magpapasalamat ako. Totoo. Naman, lalaki ako. Salita ko'y parang pako. HMM, sige, halikan mo ako. Ano, Tian ay dalaga. Pinapahalik mo ako sa'yo. Oo nga, yun lang ang gusto ko. Halikan mo ako. Hindi ba pwede? Si Tian ay dalaga. Sige, pwede na siguro ito. Dito, halikan mo ako ulit. Ha? Tian ay dalaga. Kaninang hinalikan na kita. Gusto mo ulit? Hahalikan mo ba ako o hindi? Pag hindi mo ako hinalikan. Ako na lang. Sige, hahalikan ko na. Hindi pa ba pwede? Yan, pwede na. Sige na, hindi nakita ba ni Biro? May video meeting pa ako. Talagang busy ako. Dalhin mo yung calling card ko. Pumunta ka sa Wanteng Drone Company, hanapin mo si Zhang Boss. Sige, pumunta ka na. Tumigil ka dyan. Saan ka galing na dugyot? Alam mo ba kung anong lugar ito? Basta-basta ka na lang pumasok. Hindi ba't ito ang Wanting Drone Company? Alam mo rin kung, Wanteng Drone Company ito. High-tech company dito. Mga pumapasok dito puro mga white collar. Ikaw, mukhang promdi na promdi. Paano ka babagay dito sa kumpanya namin? Hindi ako kasi. Layo, layo, layo. Probinsya nung umuwi ka sa probinsya. Huwag kang manggulo dito. Ang bababa ng tingin niyo sa tao. Bakit siya pwede makapasok? Ako hindi. Nakasut yan. Halata talagang successful. Pumunta dito para sa business deal. Oo nga. Ikaw, hindi mo ba tinitingnan sarili mo? Tingnan mo nga ang itsura mong promdi. Anong problema kung taga-probinsya ako? Akala nyo mga taga-syudad ang galing nyo, ang suot nyo, ang kinakain nyo, lahat yan, galing sa pawis ng mga magsasaka. Ano namang sinasabi ng promdi na yan? Taga-probinsya, ang yabang nyo. Ba't pumupunta pa kayong syudad? Pag hindi ka umalis, papaluan kita hanggang mapaluhod ka, dugyot. Ayaw kong umalis. Si Tian ay dalaga ang pumunta ako dito. Ano ba tong ingay? Opisina dito, hindi palengke. Shen Supervisor, itong promdi, pinilit pumasok sa kumpanya natin. Saan galing na magsasakata? Wanteng Drone Company ito, hindi ito construction site. Nagkamali ka ng lugar. Kayo si Chen Boss. Pinapunta ako ni Tian ay dalaga. Si Chu Dalaga ay pinakamayaman sa Chengjiang. May-ari ng ilang kumpanya. Wanteng Drone Company, pagmamayari din niya. Tian ay dalaga, bilyonaryo. Sa araw-araw nakausap niya, puro VIP. Ikaw, taga-bukid lang. Chen Boss, hindi ako nagsisinungaling. Chen Boss, tingnan niyo po. Ito ang calling card ni Tian ay dalaga mismo. Akala ko dati, ikaw yung promdi na walang alam. Ngayon, inilabas mo yung calling card ni Chu Dalaga. Akala mo bobo ako? Siyempre ninakaw mo lang yan. Hindi yan ninakaw ko, yan ay binigay talaga ni Tian ay dalaga. Ganyan kayo, puro ng ipit. Hindi nyo ba iniisip na baka malaman ni Tian ay dalaga, at managot kayo? Managot? Dahil sa'yo, magsasaka lang, magagalit sa akin si Dalaga? Graduate ako, ng MIT. Kaka-promote lang sa Wanteng bilang tech supervisor. Pinakabagong drone dito, ang algorithm. Ako ang nag-lead nun. Kayong dalawa, ilabas nyo tong taga-bukid. Nadumi ang opisina natin. Chen Lihong, ano bang ginagawa mo? Chen Lihong, ano bang ginagawa mo? Chu Dalaga, bakit hindi ka tumawag bago pumunta? Bakit, pag pumunta ako sa Wanteng, kailangan pa ba kitang tawagan? Hindi naman. Kumpanya kasi. May nakapasok na magsasaka. Mukhang magnanakaw. Nahuli ko sa akto. Itong magsasaka, paakyat-akyat, nahuli ko, nang aastang matapang pa.
Baka especially iyan ang ibang kumpanya, ang kapal ng mukha, ninakaw ang calling card mo, sinabi pa na kilala ka, grabe galing. Siya ba ang tinutukoy nyo? Oo, siya nga tong Promdi. Kanina, ipapasecurity ko sana, ipalabas tong magnanakaw. Miss Tianei, bakit mo ako sinampal? Chen Lihong, bulag ka yata, hindi mo alam ang totoo. Ito, ang fiancé ni Miss Tianei. Ano? Siya ang fiancé ni Miss Tianei. Isa lang naman siyang taga-probinsya. Isang construction worker lang siya. Paano naman naging posible yan? Ang lakas mong maliit ng ibang tao, ang daldal mo pa, puro kasinungalingan naman ang sinasabi mo. Gusto nyo bang subukan kung anong pakiramdam ng matanggal at maban sa buong Chu Group? Basta may sabihin lang si President Chu, hindi na kayo magkakaroon ng trabaho dito sa Jiangcheng. President Chu, patawarin niyo po kami. Hindi namin namalayan kung gaano kayo kalaki. Nabulag lang po kami sa katangahan. Patawarin niyo po kami. President Chu, ang hirap naming makuha ang trabahong ito sa pamilya Chu. Maawa po kayo. Huwag niyo po akong tanggalin. Pasensya na, pasensya na. Kuya, nagkamali ako. Hindi ko po nakita ang halaga niyo. Sorry talaga. Bulag po ako. Dapat lang talaga akong parusahan. Dapat lang po akong parusahan. Huwag niyo po akong tanggalin. Kuya Dachen, ano bang gusto mong gawin sa kanila? Kahit anong sabihin mo, susunod ako. Ayokong makita sila dito. Sige, gawin natin ayon sa gusto mo. Ipaalam sa HR department na asikasuhin ang resignation ng tatlong yan. Kayong tatlo, tanggal na kayo sa Chu Group. Opo, President Chu. Patawarin niyo po ako. Ang hirap po maghanap ng trabaho ngayon. Kuya, kahit isang pagkakataon lang, kunwari nabulag lang ako, patawarin niyo na ako ngayon. Lumayas kayo. Miss Tianei, ako ang technical director ng kumpanya. Ako lang ang may alam ng lahat, ng core algorithm ng drones na to. Hindi niyo ako pwedeng tanggalin. Tandaan mo ito. Sa mundong ito, kahit sino, kayang palitan. Maliban sa asawa ko. Huwag po. Miss Tianei, huwag po. Kuya Dachen, nabawasan ba ang galit mo? Lumuwag talaga ang loob ko. Si Miss Chu ng Jiangcheng, Nagpadala sa atin ng 5 drone. nagpadala pa siya ng 5 pilot para sa atin. Tutulungan tayong mag-abono. Nag-inquire ako ng konti. Yung mga drone sa labas, tigta 30 piso kada ektarya. Isang araw kaya nilang abunuhan ang 500 ektarya. Sa tingin ko, baka naman dahil sa connection ko, pwedeng mabawasan ang singil kahit kaunti. Kailangan ba natin na magbayad kay Miss Chu, ng 20 piso kada ektarya na lang? Ano sa tingin nyo, guys? Hindi naman ganoon eh. Si Miss Chu ay tumutulong talaga sa mga magsasaka. Wala siyang singil dyan. Awo, narinig ko kasi, yung sa kabilang Jiang Village, yung drone niya tigla 15 piso lang per ektarya. Ngayon ang singil mo agad 20 piso. Yung extra na 5 piso, ikaw na lang ang kumita nun. Tama ka dyan. Oy, Datshachon, huwag mo sanang niloloko ang lahat dito. Huwag kang magpakasama para lang kumita ng madumi. Zheng Shufen, anong sinasabi mo dyan? Zhao Shufen, ano ba yung sinasabi mo? Ako ba, si Zhang Dachun, ganyan ang ugali ko. Lahat ng ito para sa bayan natin. Kaya nga nagsakripisyo pa ako para kina Miss Chu eh. Hindi ko kayang magpakasama at kumita ng marumi. Mga salita mo, mas maganda pa sa kanta. Pero di ako naniniwala na di ka kumikita dito. Tama yan. Yung mga tanim natin sa barangay, kailangan ng abono agad. Si Miss Chu, wala nang tanong-tanong, nagpadala agad ng 5 drone dito sa atin. Gasto sa gasolina, sweldo ng pilot. Si Miss Chu na rin nagbabayad. Kung di talaga tayo magbabayad, paano na kunwari may kailangan pa tayo kay Miss Chu sa susunod? Hindi na ako makakahingi ng tulong. Saka, 20 piso kada ektarya. Sakto lang para sa gastos niya yon. HMM. Si Miss Chu, may sarili siyang kumpanya sa Jiangcheng. Yung perang ta, hindi man lang abot sa pangmeryenda nila. Wala silang pakialam sa maliit na halaga. Last year nga, yung sa kabilang barangay, yung drone nila tigla 15 piso lang talaga kada ektarya. Pero ikaw, 20 piso agad ang singil mo. Yung diferensya na 5 piso, saan napunta? Gusto mong ikaw lang ang kumita, tinatago mo na sa bulsa mo. Hindi pareho yung mga drone ng Qingshan Village. Yung drone ni Miss Chu, kaya magdala ng 100 kilo ng abono kada araw. Yung karaniwang drone, malayo ang agwat, kaya iba talaga ang presyo. Magpaliwanag ka man, wala ring kwenta. Ako, may 10 ektarya lang. 150 piso lang ang kaya ko. Kung tutuusin nga, panli 5 piso lang ang dapat kong ilabas. Tayo-tayo na lang. Tahimik na magpasalamat kay Miss Chu.
Wala akong balak magbigay kahit isang sentimo. Isa pa, yung mga pilot na pupunta dito sa bayan. Di ko nakasali yung pagkain nila ha. Tama, si Datsyachon ang nag-imbita. Dapat siya ang sisigat dyan. Tama. Habang tumatagal, lalong gumugulo usapan nyo. Pagbibigay ni Miss Cho ay kagandahang loob. Hindi naman pwedeng. Magpakabait ka, tapos babaliwalain lang. Yung 20 piso, paminsan ay konsiderasyon lang talaga. Para yon sa maayos na sistema. Sa tingin ko, sundin na lang yung sinabi ni Dachen. Bawat pamilya, magbayad ng 20 piso kada ektarya. Magbayad tayo. Kapitan, mayroon ka bang nakuhang pabor kay Zhang Dachen? Kasi sa totoo lang, hindi ko naman nakitang ganito ka ka-supportive sa kanya dati. Di ba tayo, mula noon parati namang nagtatanim, walang drone, ayos pa rin. Bakit kailangan pa ng mga kung ano-anong pakulo? Sigurado may tinatago kang agenda dyan. HMM, sinusubukan mo lang talaga kumita sa baryo natin. Datsyachon, di ka na bobo ngayon. Natuto ka na maging tuso, parang unggoy, pati rebate, natutunan mo rin ha. Ganito na lang, Dachen, wag ka na. Magpaliwanag sa amin, diretsong sa iyo na lang namin ibibigay ang pera. Wala nang ibang usapan, ikaw. Alaynan. Nandito ka pa, nagpapanggap ng kung ano-ano, niloloko mo pa lahat. Tama, Zhang Dachen, sobra ka na. Pwede naman walang bayad, tutulong na lang. Ang saya sana nun. Bakit mo pa kusang loob binibigyan ng pera yung mga tao? Sobrang dami na siguro ng pera mo, gusto mo pang sunugin. Yung matitipid naming pera, makakabili ako ng madaming pagkain para sa anak ko. Sa mga sinasabi nyo, wala ba kayong konsensya? Si Miss Chu, tumutulong sa atin. Si Kuya Dachon pa ang nag-asikaso ng lahat. Tapos kayo, puro panglalait pa dito. Sabi ko nga, Yan Di. Ikaw. Hindi pa nga kayo nagpakasal ni Zhang Dachen. Sobra mo nang ipinagtatanggol siya. Zhao Tiahin, anong klase bawian yan? Pag ikinasal na ang babae, di na pwedeng bawiin. Dahil sa lalaking iyan, lahat ng salita mo, para sa kanya na lang. Ay, akala ko kung sino. Yun pala, di pa kasal. Shota lang pala. Oy, teka, yung bigay dowry mo. Si Zhang Dachen ba? Pinagloloko ka pa, at kinukupitan. Ano ba talagang sinasabi nyo? Si Kuya Dachon ni hindi nga naisip na kumita sa kahit sentimo sa inyo. CJ, akala nyo ba ako si Zhang Dachen? Kumain ng pera, ganun ba? Ayos. Itong drone na to, ibabalik ko na lang kay Miss Chu. Sabihin na lang natin hindi kailangan ng drone dito sa baryo. Kayo na ang maghanap ng mag-aabono. Pag di na abono ng tama sa oras, bababa ang ani. Huwag niyong subukang magreklamo sa akin. Tigilan nyo yung drama-drama. Ibinabalik ko na ang drone. Wala nang kikitain dito. Lahat ng plano, wala na. Sayang lang, di ba? TSK. HM. Sige, ibalik na lang. Hay naku, Habang buhay kaming magsasaka dito, hindi naman kami nagka-drone dati. Buhay pa rin kami ng maayos. Akala mo ba pag wala ka na, tigang na ang mundo natin? Ganun ba? Umalis ka na nga. Hindi kami papayag na kumita ka ng maduming pera mula sa amin. Tama, drone lang naman yan. Ang dami dyan sa labas na pwede rentahan. Basta may bayad, kahit saan pwede ka magrenta. HM, puro arte lang. Kahit wala siyang tulong, kaya rin naming paunlarin ang lupa. Huwag kang mag-isip. Dachen, hindi kami lahat katulad mo. Tanga, hindi kami magpapaloko sa'yo. Oo nga, tama nga. Sinong may gusto ng tulong mo? kayo. CJ, kahit na sinabi nyo na ganyan, hindi ko napapahabain pa. Tatawag na lang ako kay Miss Chu, ibabalik ang drone. Simula ngayon sa Barangay Kinyuan. Kahit anong gusto nyong gawin, bahala na kayo. Yeah, pero sasabihin ko na. Yung drone na binigay ni Miss Chu sa atin, hindi kagaya ng drone ng iba. Yung ibang drone, mababa ang efficiency, hindi pantay mag-abono. Kapag nagrenta kayo ng drone sa iba, ma-realize nyo na lang, pag lugi na kayo, dun nyo mararamdaman kung gaano kamali ang desisyon nyo ngayon. Sinong tinatakot mo? Hindi kami nadala sa takot. Sige, gawin nyo bahala kayo. Si Miss Chu, tinulungan na nga tayo. Si Dachen, abala na nga. Para kayong aso kinagat si Ludombin. Di kayo marunong magpasalamat, ni hindi kayo grateful. Ganito na lang, pag may kailangan kayo, huwag na kayong lumapit sa akin. Aalis na ako. TSK. Nagpapakabos lang siya. Akala niya ba pag wala na siyang tulong? Sa barangay Tauyuan, parang nag-iba na ang mundo. Oo nga, hindi ko talaga matanggap na lagi na lang si Zhang Dachen ang pinupuntahan nyo. Sa tingin ko, gawin na lang natin gaya ng napag-usapan dati.
Tayo na lang ang pupunta. Pumunta tayo sa kabilang barangay. Magrenta ng drone dun. Mas mura at mas maganda pa drone nila. Siguradong mas okay kaysa kay Dachen. Kami na bahala dito. Garantisadong mabilis at maayos. Sige, kayong dalawa na lang. Yung matitipid sa presyo. Dagdag pambili ng notebook para sa mga bata. Si Dachen puro yabang sa drone. Sa tingin ko, gusto lang niya kumita. Kayong dalawa, tiwala talaga ako. Pero paano kung drone ng barangay Chingshan? Hindi maganda gamitin. Pag pumalpak ang abono, delikado ang ani. Hay nako, grabe ka naman. Natatakot ka masyado. Barangay Chingshan, ilang taon nang gumagamit nun, walang problema. Bakit dito pa, magkaaberya? Huwag kang maniwala kay Zhang Dachen, puro panakat lang. Ang drone nila, mas mura at mas maganda pa. Pag nakuha natin drone, tingnan lang natin kung paano magtagal si Dachen sa barangay. Kuyang Dachun, paano nilang nagagawa ng pagbintangan ka ng ganyan? Para naman talaga sa barangay ang ginagawa mo. Pagod ka maghanap ng drone, tapos basura pa ang binabalik sa'yo. Hay, linisin lang ang pangalan. Sila kasi, nadala sa mura-mura. Pag naranasan nilang malugi, dun nila maintindihan. Pero hindi ko talaga matanggap yung ginagawa nila. Tingnan mo si Zhang Shufen at ang ugali nilang yan. Parang sinadya ka lang guluhin. Wala naman tayong magagawa. Hindi naman natin pwedeng pilitin uminom ang kalabaw. Hay, huwag ka na magalit. Kay Miss Dayan ay ako na. Bahala magpaliwanag. Ang tawag ng lahat sa kanya, Miss Chu. Bakit tawag mo tiyan ay Miss? May namamagitan ba sa inyo? Ay naku, lagot na lagot. Talagang matindi sixth sense ng mga babae. Pag sinabi ko pa'y tiyan ay papakasalan ko. Baka sumabog si Yun Si. Kuyang Dachun, ba't ka natahimik? Nabuking ko ba? Hindi. Yun Si, ulit, ano ba yung sinasabi mo? Ako, hintay lang. Sabihin mo na ngayon. Huwag mong lokohin ako ha. Naririnig ko tibok ng puso mo. Yun Si, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Si Chu Tianay, anak ng pinakamayaman sa Yun City. Worth hundreds of billions, lumalabas na may private plane pa. Ako, simpleng batang baryo lang. Siya, mayamang anak. Hindi naman ako bagay sa kanya. Bakit tinulungan niya ang barangay natin? 5 drone pa binigay, libre pa, hindi ordinaryong tulong yan. Dahil mabait siya. Gustong makatulong sa mga baryo. Swerte ko lang, nasalubong ko yung taong gusto ring gumawa ng mabuti. Totoo, hindi kita niloloko. Simula ngayon, wag mo nang tawagin. Natayan ay Miss, hindi bagay pakinggan. Sige CJ. Next time, tawagin ko na Miss Chu. O kung gusto mo, tatawagin na rin kita na Miss Yun Si. Ay sos, ang cheesy mo. Manager Son, sa barangay Tauyuan, 2,000 ektarya ng taniman. Malaking negosyo ito. 5 piso kickback per ektarya. Ano sa tingin mo? 5 piso kickback per ektarya. Manager Son, kami ang representatives ng barangay. Pag nagkaayos, ang deal natin. Lahat ng trabaho dito sa barangay, ikaw ang uunahin namin. Hay, kami naman, hindi masamang tao. 5 piso lang per ektarya, di naman kalakihan. Hindi mo naman tatanggihan, di ba, Manager Son? Malakas ka naman, tiyak smooth sailing, ang partnership natin. 5 piso per ektarya, ayos lang. Pero alam nyo ba current rate ngayon? Oo, alam namin. Hay, 5 piso ang taniman, di ba, bago kami pumunta, alam na namin, Barangay Chingshan, ganito ang rate last month. 15 pesos per ektarya. Ayun ang last month. Para sa Pinakamaliit na drone. Barangay Tauyuan, alam ko. 2,000 ektarya, dami. Hiwa-hiwalay pa. Kailangan malaking drone para sulit. Ngayon peak ng abono. Lahat ng barangay sa paligid, nag-aagawan sa drone. Mga pilot namin at drone. Halos walang pahinga. Tinaas na ang presyo. Ano? Tumaas ang presyo. Magkano na? 35 piso per ektarya. Kahit 1 sentimo, hindi pwedeng bawasan. Ano? 35. Ang mahal naman, Manager Son. Parang niloloko mo kami. Hay nako, Manager Son. Hindi pwede yan. 15 naging 35, doble pa. Sige, kahit walang kickback,
Baka pwede mo pa kaming bigyan ng discount. Ayun, discount naman. Ganyan talaga ang market, nagbabago araw-araw. Ngayong araw 35, baka bukas 40 na. Bitawan mo ang kamay ko. Abang-abang ka dito, nakakahiya na. Hay nako, 35 piso per ektarya. Bukas 40 na. Pag-uwi ko nito, riot sa barangay. Hay nako, lagot na lagot. Kumpanya namin, pinakamura na sa. Market ngayon. Kung feeling nyo mahal, pwede kayong maghanap sa iba. Tingnan nyo. Kung meron pang tatanggap sa trabaho, na 2,000 ektarya. Kapitan ng barangay, maawa ka na, huwag ka na magtanim ng galit sa amin. Ikaw na lang sana ang tumulong sa amin. Makikiusap ka sana kay Zhang Dachen. Para makabalik yung drone ni Miss Chu, at makatulong sa pag-abono ng mga tanim natin. 20 pesos kada ektarya, kaya naming tanggapin yun. Noong una, sino ba ang nagyabang na kahit wala si Zhang Dachen? Hindi mabubuwag ang barangay Taoyuan? Ngayon, bakit hindi nyo na sinasabing gusto lang niyang kumita ng madumi? Kapitan, pakiusap na patawarin mo kami sa pagkakataong ito. Si Manager Son ng Barangay Chingshan, taas presyo agad. Singil niya. 35 piso kada ektarya, mas mahal ng 15 piso, kumpara kay Miss Chu. Oo, nagtanong-tanong kami sa iba. Nako, panahon ng abala sa agrikultura ngayon. Mahirap. Kumuha ng drone, at kung meron man, sobrang mahal talaga. Saan ba kayo noon? Si Zhang Dachen nga. Nagpakasipag, hanap dito, hanap doon para sa resources. Kayo naman. Ang galing magkalat ng chismis. Nagudyok pa ng gulo, ngayon huli na. Kayo na mismo ang dapat pumunta, makiusap. Kapitan, isipin mo naman, 2,000 ektarya ng tanim sa buong barangay. Maawa ka na. Tulungan mo kami, kahit ngayon lang. Talagang alam na namin ang pagkakamali namin. Kung si Dachen, pumayag tumulong sa amin. Kahit maging alipin pa kami, papayag kami. Kapitan, ikaw na lang magmakaawa sa kanya. Pakiusap na, hiniling ko na po. Kayo talaga, kayo talaga. Lagi nyo lang iniisip na gusto ng iba kumita sa inyo, hindi nyo isip na. May mga pagkakataon, talagang dapat kumita ang iba. Zhao Shufen, hindi ba ikaw ang nagsabi na makakahanap ka ng mas mura at maayos na drone? Ilang araw na ang lumipas. Ni anino ng drone wala pa rin dumating. Kayo pa mismo ang nagsabi noon. Si Zhang Dachen ang kumikita ng masamang pera sa amin. Tingnan nyo ngayon, lahat ng drone may patong. Mas mahal pa kaysa kay Zhang Dachen. Kung hindi tayo makakapag-abono, wala na tayong ani ngayong taon. Hindi ba may solusyon daw kayo? Oh, Ilabas na yan. Hindi dapat ako naniwala sa inyo noon. Pag wala tayong ani, paano na ang buhay natin? Kasalanan nyo yan. pag hindi masolusyonan tong problema ngayon, huwag na kayong magpakita dito sa barangay. Huwag na kayong mag-away. Sa tingin ko, mas mabuti sigurong sila na lang dalawa ang maghanap kay Zhang Dachen. Oo, kayo talaga ang nagpagulo dito. Kayo na lang ang makiusap kay Zhang Dachen. Anong nangyayari dito? Sa labas pa lang narinig ko, ang ingay ninyo, puro pangalan ko pa binabanggit. Ano bang nangyayari? Dachen, maawa ka na, malaki ang puso mo. Kami ang nagkamali. Tulungan mo naman kami kahit ngayon lang. Yung drone sa barangay Chingshan. Hindi namin talaga afford. Sobrang taas ng presyo nila. Pag hindi pa kami nakahanap ng drone, lahat ng tanim dito, masisira na talaga. Pakiusap, subukan mo muli kontakin si Miss Chu. Baka pwede pa makapagpadala ng drone, pang-abono ng tanim namin dito. Dachen, kapatid. Noong una, nadala lang kami sa galit. Nagkamali kami sa inyo. Nabulilyeso tuloy ang plano. Nagpabalik-balik kami. Napagod na kami hanap ng drone. Wala talagang makuha. Ngayon, lahat ng pag-asa ng barangay. Nakaasa na talaga sa inyo. Maawa ka na, tulungan mo kami kahit ngayong pagkakataon lang. Dachen, aminado na kami, sobra kami nagkamali. Pakiusap, tulungan mo naman ulit kami. Kung hindi, tayong lahat dito, magiging mga salarin ng buong baryo. Kapag namatay kami, kahit sa mga ninuno natin, hindi na kami makakaharap. Maawa ka naman sa amin. O, maawa ka na rin sana. Sa lahat ng kababayan namin dito, matanda man o bata, tulungan mo naman kami. O, basta handa kang tumulong, maski maging alipin pa kami, gagawin namin. Ngayon lang pala kayo marunong magmakaawa sa amin. Ba't di nyo ginawa yun noon pa? Noong pinapagalitan nyo si Dachun, at sinabing kumikita siya ng maruming pera.
Hindi nyo man lang inisip na balang araw kayo rin ang mahihiyang humarap ngayon. Di nyo inakala, ano? Lumabas lang kayo ng konti dyan, tapos nabugbog kayo ng realidad. Tapos yung presyo sa labas, kinabahan kayo ng todo, di ba? Mga auntie, Hindi ba't kayo pa nagsabing tanga si Dachen? paano ngayon? Siya na ang inaasahan niyong magligtas sa inyo. Noon, lahat ng sinabi niyo sa kanya, parang kutsilyong tinusok sa dibdib ni Dachon. Ngayon ilang sorry, ilang malumanay na salita. Gusto niyo bang parang walang nangyaring masama? Dachen, kahit alang-alang na lang, sa pangalan ng Taoyuan Village. Patawarin mo na kami ngayon, nagkamali kami, Dachen, kuya, luluhod na kami sa'yo, patawarin mo na kami, please. Sige na, tama na. Matatanda na kayo. Nahihiya pa ba kayo lumuhad dyan? Dachan. Alang-alang na lang sa Taoyuan Village. Hindi tayo pwedeng mag-iwasan ng habang buhay. Pakisuyo, sana kausapin mo ulit si Miss Chu. Pautangin pa kami ng drone para matulungan kami. Oh, sige, dahil sinabi na ni Kapitan, pupuntahan ko ulit si Miss Chu. Hihilingin ko na ipadala ulit yung drone niya dito. Si Dachan talaga ang mapagkakatiwalaan. Kung wala ka, ewan ko na lang kung ano nang mangyayari sa baryo natin ngayong taon. Tama talaga na si Dachen ang pinaniwalaan. Buong puso siyang para sa kabutihan natin dito. Pero linawin ko na agad ha. Yung mga pananim ng ibang taga-baryo, matutulungan ko. Pero kayo na lang bahala. Sa mga tanim nyo, hindi ko na kaya tumulong pa. Oy, Wu Chomp siya. noon, ikaw pa nagsabing, pwedeng kumuha ng 5 piso na kickback. Ngayon ikaw pa rin nagsasabi na sayang kung di kukunin. Tuloy ngayon, ako ang nadamay. Nasira tuloy pangalan ko. Ikaw kasi, ikaw ang nagsabing kailangan maging sekim. Ngayon, kung hindi ka sekim, edi tanga ka lang daw. Ngayon di ka na nagsasalita. Ako pa pinaamin mo. Ngayon sinisisi mo pa ako. Ikaw nga. Sa totoo lang, kayong dalawa lang ang gusto mag-kickback. Ang tapang niyong magbintang pero kayo rin pala. Tama na nga. Nakakahiya na kayo. Dahil lang sa ilang piso na kickback, parang biro lang ang tanim ng buong baryo. Lahat ng tiwala ng mga taong bayan, inapak-apakan nyo. Tama. Sa tagal ko bilang kapitan, di pa ako nakakita ng ganyang kalapastanganan. May ginutom ba kayo ng baryo? Bakit kayo gumagawa ng ganiyang tradoren? Aba, kaya pala nilate nyo si Zhang Dachen dahil lang sa kagustuhan nyo sa kickback na yan. Nakakahiya pa nga kami sa sarili namin. Akala namin mapagkakatiwalaan kayo. Yun pala mga, makasariling tao lang kayo. Oh, ayan, nung pumalpak ang lahat, dito kayo nagyayabangan, parang asong nag-aagawan. Kapitan, ako. Tama na, tigil na kayo. Simula ngayon, layas na kayo sa baryo. Ay nako. Wala na kayong mauuwian ngayon. Kamusta naman si Miss Tayanay? Okay ba yung lakas ng pagpindot ko? Sarap. Ang sarap talaga. Ang galing pala ng style ng masahe mo. Dachen kuya. Halos makatulog na ako. Oh, Miss Tayanay, matulog ka lang dyan. Kung makatulog ako, sino naman ang makakapagkwentuhan sa'yo? Sayang naman tong oras na ganito. Tapos, hindi pa yata ako tapos mag-enjoy sa espesyal na serbisyo ni Dachen kuya. Miss Tayanay, Bakit mo pa ako tinatawag na Miss TNA? Hindi mo ba ako pwedeng tawagin lang na TNA? ano? Parang ang awkward yatang tawagin ka ng ganon. Anong awkward doon? Oh, dito sa part na to, masarap ang haplos dyan. Taasan mo pa ng konti. Tayanay, hindi na pwede sa taas. Pag tinaasan ko pa, maliligalig na ako. Kung magkakamali ka, sabihin mo sa akin. Anong klaseng pagkakamali yun? Papayagan kitang magkamali. Pag nagkamali ako, malaking problema na yon. Hindi ko na maibabalik ang nagawa ko. Sige, halika dito. Hinihintay lang kita. Subukan mo magkamali. Ay naku. Dapat sana kakausapin ko pa si Chu Tianay. Aayusin ko pa sana ang tungkol sa relasyon namin ni Yongxi. Ayun, napahamak tuloy. Di ko na naman napigilan sarili ko. Ano na gagawin ko ngayon? Dachen kuya. Ba't mo pinapalo sarili mo? May lamok, Makati eh. Babalik na ako ng baryo, Kasi,
Hindi pa nadidiligan yung palayan namin. Pag di ako bumalik, mamamatay ang mga tanim. Dachan kuya, paano ka napunta dito sa Jiangcheng? Sumakay lang ako ng bus. 1 oras lang, andito na ako. Eto nga pala, sasakyan ko to. Gamitin mo na lang pabalik. Huwag mo na sayangin oras sa biyahe. Hindi ka ba natatakot na mabangga ko? Eto, Halatang milyon-milyon ang halaga ng kotse na to. Pag nabangga ko, di ko kaya bayaran. Pag nabangga mo, bibilhan pa kita ng bago. Gamitin mo lang. Chenay, bakit mo ako trinatrato ng ganito kabait? Ako, taga-probinsya lang. Wala namang wala. Binigay ko na sa'yo ang pinakamahalaga sa akin. Kung di naman kita aalagaan, sino pa? Ngayon, ikaw na ang lalaki ko. Lahat ng akin, iyon na rin. Alin nga pala ang kotse ni Tianay? Grabe, ang bongga. Tunay na millions ang kotse na to. Pag na-drive ko to sa baryo, siguradong kaingitan ako ng lahat. Tara na. Let's go, biyahe na tayo. buti na lang talaga si Zhang Dachan. Kaya ang baryo natin. Ang gaganda ng pananim. Ngayong taon. Yung mga drone ngayon, 10 beses pa ang bilis kaysa tao. Hi, teka, hindi ba si Jolie na ito? Matagal ka nang umalis Ngayon, ang galing mo na talaga. Ayos ka ha. Ito ba ang Benz? Libo-libong piso ang halaga ng sasakyan na to. Sobrang sosyal. Jolina, grabe, talagang nag-iba ka na. Para kang naging Reyna bigla. Tingnan mo naman ang damit mo. Magkano kaya nagastos mo dito? Kung magtatanim ka ng palay sa baryo natin, baka 10 taon di mo pa mabawi yan. Ito ang boyfriend ko, si Lu Zihao. Anak siya ng pamilya Lu sa Jiangcheng. Tawagin niyo na lang siyang Lu Xiao. Hi, Ang tagal ko nang di nakabalik sa baryo. Di ko akalain na ang Taoyuan village natin, pareho pa rin sa dati. Mahirap at luma pa rin. Lina, anak, narinig ko nga pala. Nung nag-aaral ka ng kolehiyo, nakipagrelasyon ka raw kay Zhang Dachan. Nandito na siya ulit. Pero bakit di ka bumalik noon? Kung di dahil kay Mr. Lu, na nagsawa na sa eksena sa Jiangcheng. Gusto niyang ma-experience yung bukid. Di na sana ako bumalik dito, sa ganitong liblib na lugar, no way. Naamoy ko pang tae ng baka sa inyo. Narinig ko pa, pagka-graduate daw ni Zhang Dachan, bigla na lang siyang naging siraulo. Mabuti na lang, hiwalay na kami. Kung hindi, ako pa ang nadamay sa tanga. Lina, ang ganda ng tanawin sa baryo nyo, berdeng bundok, malinis na ilog, mapuputing pader at itim na bubong. Mas maganda pa kaysa artificial na tourist spot sa syudad. Plano ko mag-invest ng 1 bilyong piso dito para gawing 5-star tourist spot. Para sabay-sabay tayong yumaman. Grabe, mamumuhunan siya ng 1 bilyong piso dito. Gagawing 5-star na destinasyon. Totoo ba talaga yan? Si Mr. Lu nag-iisang anak ng pamilya Lu sa Jiangcheng. 3 5-star hotel pala ang pagmamayari nila. Mga swimming pool club, di na mabilang. Ang bayan natin, swerte na siguro kahit ilang henerasyon, para mapansin ng isang tulad ni Mr. Lu. Narinig ko, sa mga ibang baryo, dami ng tourism negosyo. Pag bagong taon, libo-libo ang patong na bonus. Kung makakaganon din tayo, di na kailangan magtrabaho sa ibang lugar. Oo nga. Ang tourism sa mga tourist spot usang-uso talaga ngayon. Oo. Huwag kayong mag-alala. Hindi lang ako maglalabas ng pera. Magpapadala pa ako ng team para magpatakbo. Bilang patunay ng sincerity ko, handa akong ibigay 10% ng shares para sa bayan. Pero, syempre, di pwedeng mag-isa lang ang magpapatakbo ng negosyo, di ba? Ang shares na yan, kailangan may simbolikong ibibigay ang bayan bilang kapital. Parang sabay-sabay tayo magtatayo ng negosyo. Ay nako, Mr. Lu, tama ka naman. Pero ang pinagsamang yaman ng bayan namin, di rin naman kalakihan.
Yung mga tao dito, wala din masyadong pera. Paano kung malugi ang investment na to? Sino ang mananagot? Kapitan, teka lang. Si Mr. Lu, imposible na mapansin. Ang ilang daang libong piso lang ninyo. Yung kotse nga niya, ilang milyong piso na yang halaga. Buong bayan, pati mga bata at matanda, hindi kayang bumili ng ganun kahit mag-ipon lahat. Nandito na ako. Ay, grabe. Ang gara ng kotse na to. Sa haba ng buhay natin. Ni minsan, di pa tayo nakakita ng ganito kamahal na sasakyan. Tingnan mo yung design. At ang laki ng headlight, siguradong mahal ito. Alam ko, imported na sports car ito. Siguro 3 o 4 na milyong piso ang isa. Ha? Hindi ba mas mahal pa sa kotse ni Mr. Luyan? Sino bang nagsabing taga-baryo natin? Di kayang bumili ng maganda at mahal na kotse. Tingnan mo si Dachshund kuya, ang sasakyan niya. Mas maganda pa sa inyo. Oy, Zhang Dachen. Di ba baliw ka na? Paano mo natutunan mag-drive? Zolina. Zhang Dachen, nung tayo pa, kapag bibili ka lang ng milk tea, kalagitnaan ng oras, nagdadalawang isip ka. Ngayon, naka-luxury car ka na. Saan kaya galing ang pera mo? Nanakaw o ninakaw lang ba yan? Ikaw ang nagnakaw o nanlaban. Si Dachshund kuya, magaling na sa medisina. Madali lang sa kanya magkapera. Hindi na siya, yung dating baliw. Ano ngayon kung magaling na si Zhang Dachen sa medisina? Yung lolo niya, magaling din sa gamutan, pero taga-baryo lang din. Hanggang kamatayan, mahirap pa rin doktor. Nag-aral ng medisina para manloko. Nako, karma ang bagsak mo dyan. Jolina. Kahit anong kainin mo, huwag mo talaga paglaruan ang mga sinasabi mo. Ang lolo ko, buong buhay nagpagaling ng tao. Sa dami ng natulungan niya sa baryo, lahat sila nirerespeto siya. Ano bang silbi ng respeto? Pwede bang gawing pagkain ang respeto? O magagamit ba yan pambili ng kahit ano? Tingnan mo, pagkatapos mong graduate, naglalagi ka lang dito sa baryo, tambay na lang. Kung ikukumpara ka kay Lo Gangzi, para kayong langit at lupa. Ang sasakyan ni Kuya Dachshund. Mas maganda pa, kaysa kay Lugongzi. Ano ba, nagbibiro ka ba? Yung sasakyan niya halata namang rentahan lang. Baka nga alam niyang babalik ako. Kaya nagpa-special at nagrenta ng kotse sa city. Nagpapanggap lang siya na sosyal sa harap ko. Hoy! Hayaan mo na siya sa mga sinasabi niya. Basta, pareho pa rin siya dati. Kapag may makitang mayaman, makulit at pilit na kumakapit. Zhang Dachen, ano bang ibig mong sabihin? Lina, hayaan mo na, hayaan mo na. Maliit na bagay lang yan. Unahin na muna natin yung mahalagang usapan. Kapitan, mag-i-invest ako sa Taoyuan Village para maging isang 5-star tourist spot. Saktong nandito lahat ngayon. Magandang pag-usapan ng mabuti. Ang pagtatayo ng 5-star tourist spot sa baryo natin. Malaking ginhawa yan. Buong baryo susuporta dyan. Oo nga. Kapag naging sikat ang tourist spot, lahat tayo yayaman. May 50,000 pesos ako. Pwede akong mag-invest. Bilhin ang shares ng baryo natin. Hindi man kalakihan ang pera ko. Pero may 30,000 ako. Mag-i-invest din ako. Sa ilang tourist spot na proyekto na na-investan ko sa South Province, lahat malaki ang kinita. Doon, pati mga kapitbahay sumunod sa akin. Yumaman din sila. Hoy, sinasabi ko sa inyo ha, huwag niyong palampasin ang rare na opportunity na ito. Huwag niyong palampasin ang rare na opportunity na ito. Yung si kapatid, anong nangyayari? Sino ba yung Lugongzi? At bakit mag-invest daw sa baryo natin para gawing tourist spot? Kuya Dachshund, si Zaulina, kasama si Lugongzi. Sabi niya mag-i-invest daw sila ng 1 bilyong piso sa baryo natin. Parang may hindi tama. Kapitan, mga kabaryo, sa palagay ko may mali sa proyektong ito. Dachan, hindi ba dapat maganda ang mag-develop ng tourist spot? Maganda naman, pero parang may hindi. Siguradong tama dito. Zhang Dachen, puro ka nalang kalokohan. Bakit hindi okay magtayo ng tourist spot dito sa baryo natin? Normal na investment project. Mula survey hanggang contract signing, dapat may mahigpit na proseso. Pero itong si Lugongzi, pagsipot pa lang, sabi agad mag-i-invest ng 1 bilyon. Tapos gusto pa ang mga kabaryo maglabas ng pera para bumili ng shares. Wala man lang feasibility report o patunay ng pondo, talaga namang kaduda-duda. Nagpapakalat ka ng maling kwento. Sino ba si Lo Gangzi? Ang pamilya Lo ng Jiang Cheng. Sa Jiangnan, pag umapak ang paa nila, nanginginig lahat. Ikaw na hindi alam ang mundo. Probinsya nung walang muwang. Ano ka ba? Pare-pareho lang naman tayo dito sa baryo. Kung probinsyano ako, ano ka naman? Babaeng rural na walang modo. Ikaw. Ay. May sense rin naman ang sinasabi ni Zhang Dachen. Pero kung wala akong tiwala sa sarili,
Maglalakas loob ba akong mag-invest ng 1 bilyon dito? Sa South Province, yung Jinxu Resort ko. Sikat na online na paboritong puntahan. Taon-taon, milyon ang bisita. Tungkol sa feasibility report at proof of funds. Nasa akin lahat yon. Ngayon, ipapakita ko na sa inyong lahat. Ito ang official document. Sinabing mag-i-invest ang pamilya, dito ng 1 bilyon. Kung mapupunta sa Taoyuan Village, o sa katabing Qingshan Village. Depende pa sa mood ni No Gangzi. 1 bilyong investment. Totoo nga, official document yan. Zhang Dachen, sinasabi ko na. Alam kong makitid ang pananaw mo at hindi ka matalino. Pero pinipilit mo pang magpakabaliw sa harap ng lahat. Zhang Dachen, buti na lang nakipag-break ako sa'yo noon. Yan ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Ikaw na nga ganyan. Nagdududa ka pa sa kakayahan ng iba. Wala kang alam sa mundo. Kaya naman nakastock ka dito sa baryo. At siguro habang buhay na dito lang. Mga probinsyano naman kasi, hindi alam ang galawan sa taas at sa negosyo. Normal lang yan. Nagmamagandang loob lang siya naman. Pero maganda nga ang loob. Kulang naman sa alam. Hindi pa nakakita ng malalaking negosyo. Kaya ang totoong pera, inaakalang peke. Akala ko gumaling na. Tuwang-tuwa si Dachen. Hindi pala, balik na naman sa dati. Si Lo Gangzi, sobrang galing na. Maloloko ba siya ng pera dito sa atin? Si Zhang Dachen, hindi lang natanggap na mas maganda ang buhay ko kay Lo Gangzi. Naiinggit lang. Nakakatawa. Dachen, mali mo naman dyan. Pinakita na ni Lo Gangzi ang dokumento. Nag-ulo ka pa dito. Hindi ba napapabagal ang pag-unlad ng baryo dahil sayo? Ay. Sige. Nagmamagandang loob din naman siya, para sa baryo, pero kulang sa tamang paraan. Ay, pero, ako, si Lo, hindi mahilig magbilang ng maliit na bagay. Basta handa ang lahat, sumunod sa akin. Gawa tayo ng tourist spot. Magkakamali pa nga ang mga dating hindi pagkakaunawa. Dachen, huwag ka nang maghinala. Sumunod ka na lang kay Lo Gangzi. Siguradong yayaman ang baryo natin. Tingnan mo si Jolina. Magaling talaga pumili ng tama. Maaga pa lang, nakasampu na sa mataas. Ang concern ko lang, ayaw ko lang maloko ang mga kabaryo. Yung walang kasiguraduhan, dapat may patunay. Patunay. Ano ang patunay? Yang official document, hindi ba patunay? Yung mamahaling kotse, patunay na rin yun. So ano pa ang patunay? Yung kotse mong rentahan, o yang bibig mong, puro gulo at intriga. Sige na Lina. Hayaan mo na siya sa mga sinasabi niya. Ganyan talaga mga probinsyano, hindi pa nakakita ng mundo. Bahala na siya sa kwento niya. Kapag natayo na ang tourist spot, malalaman niya rin kung ano ang tinatawag na tunay na lakas. Ang ganda ng babaeng ito. Mukhang galing siya sa isang mayamang pamilya, no? Oo nga, tingnan mo ang dating at pananamit niya. Sobrang ganda talaga. Kuya Dachen. Ang ganda ng Taoyuan Village, grabe. Noong huling punta ko dito, hindi ko pa talaga na-enjoy. Ngayon, ikaw na mag-tour sa akin, pwede ba? Kuya Dachun, Sino siya? Ako. Ako ang fiancé ni Kuya Dachen. fans? Fiancé. Zhang Dachen. Talagang ang laki ng gastos mo. Malamang ikaw ang gumastos, at siguradong artista lang yan na kinuha mo. Artista? Sino ka ba? Hindi mo nga ako kilala. Ako ang fiancé ni Lu Xiao ng Jiangcheng. Lu Zihao. Siya, sinasabi mong siya si Lu Zihao. Hindi mo kilala si Lu Xiao. Grabe, ang baba ng exposure mo. Lu na panganay ng pamilya, syempre kilala ko siya. Kagabi nga, ang kumpanya namin, nakipag-sign ng kontrata sa Lushi Group. Nag-dinner pa kami kasama sila. Pero, yung kilala kong Lu na panganay, hindi siya itong nasa harap natin. Chenyay, anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, peking Lu na panganay ito. Huwag kang magsalita ng walang pruweba. Ako si Lu Zihao. Kayo ang peke. Peke. Ako ang Chu Tianai ng Chu family sa Jiangcheng. Presidente ng Chushi Group. Tanungin mo lahat dito. Meron ba talagang hindi nakakakilala sa akin? Gusto mo ba, ngayon na ako tatawag, papunta ang totoong Lu na panganay dito, para makita kung sino talaga ang peke, yang Lu na panganay mo. Huwag.
Huwag. Please, huwag mong tawagan. Huwag mong tawagan. Aminado na ako. Hindi ako si Lu Zihaw. Pumunta lang ako dito para mang-scam. Ha? Scammer ka pala? Walang hiya, nagkunwari ka pang mayaman para loko-lokohin kami. Sayang, ginawa ka pa naming parang idol na pinapagtirahan dito. Yun pala gusto mo lang palang, makapangdaya ng pinaghirapan namin. 5,000, muntik ng maisahan. Grabe, ang sama ng scammer na to. Hoy, hindi. Kasalanan niya to, si Jolie na ang nag-utos sa akin na gawin to. Siya ang nagsabi na ang mga tao dito walang alam sa mundo. Kumuha lang ng peke dokumento, magpakitang yaman gamit kotse, magkunwaring investor. Kayang-kaya i-scam ang pera ng mga tao. Kasalanan niya talaga ito. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw mismo ang nag-utos sa akin umarte. Sabi mo pa paghati-hatian ng 3 milyon kapag nagtagumpay. Hayop ka, ginawang panakip butas. Wala akong pakialam kung kaninong plano yan. Sa presinto nyo na lang pag-usapan. Tumawag na tayo ng pulis ngayon. Wala kayong ligtas, lahat kayo makukulong. Dachen, kasalanan ko to. Ayoko makulong. May sasabihin akong sikreto sa iyo. Anong sikreto? Ikaw, nung maging tulala ka, may nanakit sa iyo. May nanakit sa akin. I-explain mo ng maayos. Hindi ko inakala, siya pala ang nanakit sa akin. Kailangan ko talagang maghiganti. Grabe ka talaga, Zhang Dachen. May fiancé ka pa pala ha. Ipaliwanag mo. Ay nako, Ako at siya. Sino ba talaga ang papakasalan mo? Ako. Pwedeng. 2 silang pakasalan ko. Ang kapal ng mukha mo.